Matapos ang sagupaan ni Arthur at Utu ay agad nagkaroon sila ng pagpupulong. Ipinaliwanag ni Muriel ang nakalap at nabasa na niya ang ilang ulat tungkol sa nangyari. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para updated ka palagi sa mga susunod nating kwento. Salamat sa suporta, mga ka-T-Recap. Kabilang ang isa mula kay General Aya. Gayunpaman, sa tingin niya, mas mainam kung simulan nila sa salaysay ni Arthur tungkol sa mga pangyayari. Sumang-ayon naman si Arthur sa sinabi ni Muriel, pero sa isip ni Arthur, na hindi niya binanggit na si Side Ceres ang tumalo kay Utu, ngunit sinabi niya sa konseho ang lahat ng kanyang nalalaman. Pipigilan rin naman siya kapag may kailangan silang linawin o alamin pang detalye, at naging malinaw na may ilan sa kanila ang may pagdududa sa kanyang kwento. Agad nagsimula ng tanong si Haring Blaine na may pagdududa sa nangyari. Na kung paano niya nagawang talunin hindi lang isa, kundi dalawang retainer, gayong hindi niya pa naabot ang White Core. Samantalang isang mas bihasang lance ay napatay pa bago pa man magsimula ang digmaan. Pinagtanggol naman ni Virian si Arthur na siya ay isa ring lance. Ang karangalang yon ay hindi basta palamuti lamang. Pero ginigiit ni Haring Blaine na gusto lamang niya malaman kung paano siya nagtagumpay. Sa kaalamang yon, mas may hahanda nila ang ibang mga lance para sa mga susunod na labanan laban sa mga retainer at side. Dahil dito, napaisip si Arthur sa mga sinabi ng hari, habang tinitingnan siya ng seryoso ni Haring Blaine, pumikit si Arthur at sinabi na may punto si Haring Blaine, kaya inilahad niya ang nangyari, na ang unang retainer na nakalaban niya ay hindi kasing lakas ni Utu, ngunit kahit ganoon, iniwan siyang may basag na Azureforged na espada at mga peklat na ito. Kayang-kaya siyang patayin ni Utu para kay Sylvie, ngunit mas nanaig ang kanyang pagnanais ng isang karapat-dapat na laban. Dahan-daang tinaas ni Arthur ang kanyang manggas at ipinakita ang peklat na ginawa ng kalaban sa kanya, at bigla silang natahimik nang naipakita na ni Arthur ang buong pinsala na nakuha niya. Nang laki ang kanilang mga mata sa gulat hindi makapaniwala na nabuhay pa si Arthur sa ganitong pinsala sa kanyang katawan. Sinadya niyang ibaba ang kanyang depensa upang galitin siya. Doon lamang nagkaroon ng pagkakataon si Sylvie at siya na samantalahin ang kanyang kawalan ng bantay at sirain ang kanyang mga sungay. Ngunit ang tunay talaga na nangyari ay hindi pa niya isiniwalat ang totoo na pangyayari na iba ang gumawa nito. Samantala si Baron ay may gustong linawin kay Arthur, na kung paano niya nalaman na ang pagsira sa mga sungay ng Vritra ay makakaapekto sa kanyang kakayahang lumaban. Paliwanag ni Arthur na hindi niya alam kahit ang mga Azura ay tila walang kaalaman tungkol doon. Kung alam nila, siguradong sinabi na nila sa kanila. Pero nabanggit ng yumaong Lance Alia na galit si Utu nang matuklap niya ang isang piraso ng kanyang sungay. Nagalit si Baron dahil gusto niyang malaman ang totoo. Pero kahit ganoon ang nangyari, walang paraan na. Hindi natapos ang sinabi ni Baron dahil pinigilan siya ni General Veer, at nakiusap siya kay Arthur na magpatuloy sa kanyang sinasabi. Kaya nagpatuloy si Arthur, nang matapos nilang wasakin ang kanyang mga sungay, bumaba ng husto ang kanyang kapangyarihan, at halos hindi nila siya nagawang mapang-ibabawan. Ang susunod na natatandaan niya ay si General Aya na ginigising siya. Nasa tabi niya si Sylvie, pero siya ay nasa malubhang kalagayan, walang kahit anong senyales ng paggising. Pagkatapos isinalaysay ni Arthur ang nangyari ay nagpasalamat si Virian sa kanya. Na naitala na ang kanyang salaysay, ngayon ay nagtanong si Virian sa kanila, kung ano ang susunod nilang kailangang talakayin. Agad naman nagtanong si Priscilla tungkol sa alyansa nila sa mga dwarves, ngunit galit na dumugtong si Haring Blaine na dapat sana ay pag-uusapan nila kung paano haharapin ang mga taksil. Ngunit ang kanilang ambasador ng Azura ay nagdesisyong magbakasyon muna. Sinabi ni Priscilla sa pagkakakulong ni Rhodys at pagkawala ni Lord Alder, wala silang namumuno sa mga duwende, batay sa pagsisiyasat ni General Arthur sa Darv, malinaw na maraming mga pangkat ang tumutulong sa hukbo ng Altrian, dahil dito, inimungkahi ni Alduin, na paano kung magpadala sila ng mga puwersa mula sa Saipan patungo sa Darv upang pangasiwaan ang mga duwende. Ngunit nabahala si Haring Blaine na ang presensya ng isang hukbong tao ay lalo lamang magdudulot ng takot. Wala silang mapapala sa pagpapatupad ng sapilitang kontrol. Agad naman pinag-isipan ni Arthur ang sitwasyon, kaya nagtanong si Arthur kung naisa publiko ba ang pagkakahuli ni Rhodys. Tugon ni Haring Blaine ay hindi nila ginawa yon. Ngumiti si Arthur at inihayag niya na kung ganoon, bakit hindi nila gamitin yun sa kanilang kalamangan,
Dahil dito, nagulat sila sa sinabi ni Arthur at napaisip dito. Natuwa si Virian sa napakatalinong ideya galing kay Arthur. Napaalalahanan siya na huwag kailanman makipagdigma laban sa kanya. At sinabi ni Alduin na kailangan lang nilang pilitin si Rhodys na ipakita kung paano siya nakikipag-ugnayan sa mga pangkat. Dagdag ni Blaine na pagkatapos noon, ipapadala nila ang kanilang mga utos na tila nagmula mismo sa kanya. Paliwanag ni Mariel na hindi nila agad maihihiwalay ang kanilang sarili mula sa Alcrian, ngunit maaari nilang siguruhin na makakalap sila ng mahalagang impormasyon. Perpekto ang plano na ito, sabi ni Virian, at napagkasunduan na ang lahat. Siya ang mangangasiwa sa pagtatanong kay General Mika, habang si General Aya naman ang haharap sa Vritra. Ngunit ang interogasyon kay Rhodys ang dapat bigyang prioridad upang matiyak ang katapatan ng mga duwende. Kung ang lahat ay sumasang-ayon ay mabuti ito. Ngayon, may isa pang bagay na kailangang pag-usapan. Sa panahon ng digmaan, hindi laging posible na kilalanin ang bawat nagawa, ngunit ang pagtalo hindi lang sa isa, kundi sa dalawang retainer, pati na rin ang pagpapatalsik sa isang mapanganib na taksil, ay nararapat bigyang gantimpala. Yumuko si Aya at nagpasalamat kay Commander Virian, na hindi niya ito ginawa para sa gantimpala, tumulong siya upang manalo sila sa digmaang ito, hindi para sa pansariling pakinabang. Tinanong din ni Virian si General Arthur, paano naman ang kanyang gantimpala? Bago sumagot si Arthur sa isip niya, na natutuhan niya sa kanyang nakaraang buhay na sa ganitong mga sitwasyon, mas mabuting isang tabi ang gantimpala, pero sa totoo lang, may isang bagay na nais niya. Agad naman itong hiningi ni Virian kung ano yon. Habang tinitingnan siya ni Aya, na naghihintay sa kanyang sasabihin, biglang pumikit si Arthur at ngumiti ng bahagya. Sinabi niya, na gusto niyang maalis sa larangan ng labanan. Pagkatapos ng pagpupulong, lumipat ang eksena kay Ellie habang nagsusuklay siya ng kanyang buhok sa kanyang kwarto. Si Boo ay mahimbing na natutulog nang biglang may isang taong nagmamadaling pumunta sa kanilang silid. Dahan-dahan itong binuksan ang pinto, ngunit naramdaman ito ni Boo. Sa likod ng pinto, nakatayo si Arthur, pumikit siya sandali, huminga ng malalim, at tila may binabalak bago pumasok. Sa malamig at mabagal na tinig, tinakat niya si Ellie. Sinasabing siya ang kaluluwa ng kanyang kapatid at narito siya upang kunin siya. Sa gulat at takot, nabitawan ni Ellie ang kanyang suklay, habang si Boo naman ay napatingin sa pintuan. Nang siya ay mahimasmasan, agad niyang inutusan si Boo na umatake. Sumunod naman agad si Boo, subalit imbes na umatake, niyakap niya si Arthur at dinilaan ang kanyang mukha. Nabigla si Arthur sa nangyari, samantalang si Ellie naman ay naiinis. Masaya si Arthur na makita si Boo. Kahit na puno ng laway ang kanyang mukha, nadismaya naman si Ellie dahil tinakot lang siya ng multo. Sinabi niya na hindi na siya 5 taong gulang para matakot sa ganoong pananakot. Tumatawa namang sagot ni Arthur, hindi niya masasabing hindi niya yun deserve na hindi siya natakot. Biglang tumakbo si Ellie at niyakap ng mahigpit si Arthur. Masaya siya sa pagbabalik ng kanyang kapatid, at ganoon din si Arthur, masaya siyang nakabalik siya ng buhay. Sa loob ng kwarto, makikitang tulog pa si Sylvie at nakahiga sa kama, habang sa labas naman ay maririnig ang yabag ng mga sundalong naglalakad sa pasilyo. Samantala, sa pagpupulong, kasama na nila ngayon si Gideon. Sa labas naman, abala si Ellie sa pagsasanay sa pagpana kasama ang kanyang kapatid. Masayang pumapalakpak si Arthur habang pinapanood siya. Tuwang-tuwa sa kanyang pag-unlad, ipinagmamalaki naman ito ni Ellie, masaya sa kanyang naging progreso. Tinanong siya ni Arthur na kung kaya ba niya na tumira ng ganoon ka-accurate kapag ang target ay gumagalaw. Hindi pa, sagot ni Ellie na may pagkadismaya, parang ang dali lang para kay Helen. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya nakakatama kahit isang beses habang tumatakbo si Boo. Hindi rin nakakatulong na parang sinasadya ng Kolokoy na tumakbo ng parang gusto niya siyang mahulog sa likod niya. Samantala, pinipigilan ni Arthur ang kanyang tawa, habang iniisip niya ang itsura ni Ellie sa likod ni Boo na tumatakbo ng mabilis, kaya galit si Ellie na sinisita niya si Boo, na ginagawa niya yun, habang si Arthur ay natutuwa sa nangyari. Dahil dito tinanong siya ni Arthur, na kung gaano katagal siyang nag-eensayo. Habang pinupulot niya ang palaso ay lumingon si Ellie, na hindi niya talaga binibilang, pero madalas ay lumulubog na ang araw habang nagsasanay pa rin siya, siguro mga 6 o 7 oras. Nagulat si Arthur at hindi makapaniwala na araw-araw siya nag-eensayo, na kung paano naman ang pag-aaral o paglalaro kasama ang mga kaibigan niya. Nabigla si Ellie sa tanong ng kanyang kapatid.
Pilit siyang ngumiti at nagdahilan na lang si Ellie, na ang mga klase sa Kastilyo ay isang beses lang sa isang linggo, at natatapos naman niya ang takdang aralin niya sa loob ng isang araw. Tungkol naman sa mga kaibigan, gusto niyang malaman ng kanyang kuya na siya ay napakapopular. Ngunit tiningnan siya ni Arthur sa malapitan, na kung totoo ba ang kanyang mga sinabi, habang tumutulo ang pawis ni Ellie kung ano ang kanyang idadahilan pa. Kaya naiinis na sinabi ni Ellie ang totoo, na hindi niya kasalanan na wala siyang interes sa usapan nila. Halimbawa, kung bibisita si Lord Winched sa Kastilyo o kung bumagsak si Lady Blanc sa klase ng etiketa, habang natutuwa si Arthur sa kanyang reaksyon. Hinihikayat ni Arthur si Ellie, na sigurado siyang may ilan dyan na kasing edad niya na may interes sa mahika. Malungkot na sinabi ni Ellie, na meron namang ilan dati. Pero nung nagising ang kanilang mana, karamihan ay pinaalis ng mga magulang nila sa Kastilyo o ipinadala sa isang paaralan ng mahika. Napansin ni Arthur na malungkot si Ellie, habang sa isip ni Ellie na hindi marami ang mga batang may pagkakataong turuan ng isang salamangkero dito sa Kastilyo, tulad ng kapatid niya, dahil may digmaan pa ring nagaganap, gusto ng mga magulang na matuto ang mga anak nila na gamitin ang bagong lakas nila sa isang maayos na kapaligiran. Dahil dito, tinanong niya si Ellie kung gusto rin ba niyang pumasok sa isang akademya ng mahika. Masaya ang tugon ni Ellie ngunit may pag-alinlangan siya dahil alam niyang mag-alala sila ni na mama at papa. Habang tinitingnan ni Arthur si Ellie na malungkot, sa isip niya na si Ellie ay 12 pa lang, pero ang mga salita niya ay nagpapakita ng kasinupan na sana'y hindi pa niya kailangang taglayin. Alam niya kung ano ang pakiramdam ng lumaki na masyadong mabilis, masyado bang makasarili na gusto niyang manatili siyang inosenteng batang babae na kinakabahan sa kanyang kaarawan. Para gumaan ang pakiramdam ni Ellie, nangako si Arthur na kapag nagkaroon siya ng pagkakataon, nakakausapin niya sina mama at papa tungkol sa pagpapadala sa kanya sa paaralan. Masaya ang tugon ni Ellie sa kanyang narinig at hindi makapaniwala. Pero may pag-alinlangan pa rin si Arthur na kung papayag ang kanilang magulang, gusto pa rin ni Arthur magpadala ng bantay kasama niya para sa seguridad nito. Alam ni Arthur na kakainis kung may laging kasama, kaya hahanap siya ng taong komportable niyang kasama. Masayang niyakap ni Ellie ang kanyang kuya, at nagpasalamat, na pabuntong hininga si Arthur na natutuwa sa nangyari kay Ellie. At niyakap niya itong ng mahigpit, at pinaalalahanan na huwag siya munang masyadong umasa. Masiglang tumakbo si Ellie at sinabi sa kanyang kuya na huli na para doon, kailangan niyang magsanay ng mas maigi para matalo ang mga mayayabang na maharlikang yun. Pagkatapos, habang naglalakad si Arthur sa pasilyo, sa isip niya, na ang saya ring makasama si Ellie nitong mga huling araw, dahil nasa misyon pa si Tesha at nagpapagaling pa si Sylvie, tahimik ang paligid. Biglang nagulantang si Arthur, at naputol ang kanyang pagmuni-muni nang nakarinig siya ng isang malakas na sigaw. Nagulat siyang biglang lumabas si Gideon mula sa isang pintuan. Na may reaksyon na nalilito na lumabas mula doon, at sinabi na siya ay isang artificer hindi isang ekonomista. Napansin ni Gideon si Arthur at agad niya itong nilapitan, sabay hinawakan ng mukha, na gusto niyang hiramin ang makalangit na talino ni Arthur. Pero sinabihan din siya ni Arthur, na hindi siya isang artificer at hindi rin siya isang ekonomista. Habang naglalakad ay napag-usapan nila na may pagdami ng mga pag-atake sa pagitan ng Black Band at ng pader, at gusto ng konseho na paigtingin ang proteksyon, sabi ni Arthur. Umalma si Gideon tungkol doon dahil mas madaling sabihin kaysa gawin yan, dahil wala silang sapat na mapagkukunan para protektahan ang bawat karwahe at bawat kalye sa lungsod. Dahil dito, nagtanong si Arthur kung ano ba ang mahalaga sa Black Band at bakit ito ay madalas na inaatake. Paliwanag ni Gideon na ang lungsod ang kasalukuyang responsable sa kanilang supply ng rasyon at sa paggawa ng mga sandata para sa mga sundalo, kaya mahalaga na makarating ang mga supply sa pader. Sa isip ni Arthur, ang pader pa rin ang unang depensa laban sa hukbong alakrayan at sa mga ligaw na halimaw, ang pagpapanatili nito at ang tuloy-tuloy na supply ay mahalaga sa digmaang ito. Kaya sinabi ni Arthur na kung tama ang kanyang pagkakaalala, ang paligid nito ay kadalasang patag at lantad, kaya madaling makita ang mga karwahe na may dalang supply. Paano kung imbes na protektahan lang ang mga karwahe, pagtuunan nila ng pansin ang pagpapabuti ng mga ruta ng supply? Tiningnan si ni Gideon sa malapitan at tinanong kung ano na namang iniisip niya tungkol doon. Ngayon sa isip ni Arthur na may inis kay Gideon, maliit na naman ang utak niyang makalangit.
Kaya nagtanong si Arthur, na kung ano ang kasalukuyang kalagayan ng mga minahan nila kung saan sila kumukuha ng panggatong para sa kanilang mga barko. Tugon ni Gideon na ang mga minahan ng combustion, na ito ay may 5 pangunahing lugar na patuloy na inookupahan. Napaisip si Arthur kung ano ang tungkol sa combustion. Paliwanag ni Gideon na siya mismo ang nagsabi na kailangan nila ng mineral na kayang suportahan ang steam engine na dinisenyo nila, di ba ang tawag niya dito ay isang uling. Dagdag pa ni Gideon na may natuklasan silang mineral na kayang lumikha ng sapat na enerhiya para paandarin ang isang buong barko, iba ang mga katangian nito kumpara sa uling na binanggit niya. Kaya pinangalanan ito ni Gideon ng iba, sa anumang kaso, kamangha-mangha ang bagay na ito, 10 libra ng combustion ang kayang magpatakbo ng isang barko ng ilang milya sa buong bilis nito, habang si Gideon ay namangha sa kanyang ginawa. Iniisip ni Arthur na baka may ideya siya tungkol dyan. Tinanong siya ni Gideon na may pang-aasar, kung ano ang plano niya gamit ang combustion. Pero sinabihan lang siya ni Arthur na hayaan muna siyang pag-isipan ito ng mas mabuti. Habang sa kanilang pag-uusap ay may isang babae sa kanilang likuran ang tumawag kay General Arthur, sa paglingon nila ay namangha si Gideon sa kanyang nakita. Agad naman nagpakilala ang babae na siya ay si Alanis Emeria. Sinabi niya kay Arthur na siya ang personal itinalaga ni Commander Virian bilang bago niyang attendant. Agad naman nahulog ang loob ni Gideon kay Alanis, kaya nagparamdam siya bilang pag-igham na pinagtataka ni Arthur. Yumuko naman si Alanis bilang paggalang, at kinilala niya siya ang tanyag na artificer na si Gideon, marami na siyang narinig tungkol sa kanyang mga kontribusyon. Dahil dito, nahihiya ang tugon ni Gideon na wala lang yun, nakipag-usap lang siya sa hari tungkol sa seguridad ng mga ruta ng supply patungo sa pader. Nagulat si Arthur na may pagtataka, sa isip niya na dapat sikreto ang kanilang pinag-uusapan. Sa anumang kaso sinabi ni Alanis kay General Arthur, narito siya upang samahan siya sa training grounds, handa na ang hiningi niya, biglang nanlaki ang mata ni Arthur sa gulat at nalilito sa nangyari. Kaya naalala niya ang kanyang mga sinabi noon sa pagpupulong, na gusto niyang pansamantalang tanggalin siya mga misyon, kahit ilang buwan lang. Dahil dito, nagulat ang lahat sa hiniling ni Arthur na isang gantimpala. Paliwanag ni Arthur, na lalong lumalala ang digmaan sa nakakaalarmang bilis, siya ang pinakabagong at pinakabatang Lance, pero 2 beses na siyang muntik mamatay sa laban, ayaw niyang manalo sa susunod na labanan dahil lang sa swerte o kapabayaan ng kalaban, kailangan niyang magsanay ngayon bago pa tuluyang mawala ang pagkakataon. Tiningnan siya ni General Vir at tumango bilang pagsang-ayon, habang si Virian ay iniisip ang sitwasyon. Kaya nilapitan niya si Arthur at hinawakan ang balikat, na pagdedesisyonan na niya na 2 buwan lang ang pinakamaibibigay niya sa kanya, kahit noon pa, hindi niya maipapangako na hindi siya agad tatawaging bumalik sa labanan kung kinakailangan. Bukod pa roon, inaasahan niyang dadalo pa rin siya sa mga pagpupulong ng konseho. Nagtanong si Haring Alduin na kung paano niya balak magsanay dito sa kastilyo, agad naman tumugon si Arthur na bilang bahagi ng pangalawang bahagi ng gantimpala niya para mapabilis ang kanyang pagsasanay, humiling siya ng mga mataas na bihasang conjurer, mga may iba't ibang elemento ng mahika. Isang bahagi ng alaala ni Arthur noong siya'y bata pa, kung saan siya ay nabuhay bilang si Gray, ay nagpapakita ng kanyang pagsisimula sa kanyang entrance exam. Sa simula, tinawag siya ng examiner bilang Cadet Gray, nang walang apelyido. Lumapit agad si Gray sa isang malaking itim na bilog. Pinaliwanag ng examiner na maaari na niyang isalin sa sensor ang kanyang key gamit ang kanyang dominanteng kamay. Tinuon ni Gray ang kanyang kamay sa bilog, at inilabas niya ang kanyang key. Sa isip niya kailangang may record ang antas ng key ng lahat ng estudyante bago matukoy ang kanilang rango. Nakaramdam si Gray ng pagod pagkatapos, habang inuulat ng examiner ang resulta ng kanyang key. Pagkatapos ng exam ay naglalakad si Gray na mag-isa nang napansin niya ang 2 estudyante na nag-uusap. Nagtanong ang kanyang kaibigan na alam ba niya kung ano ang huling pagsubok. Tugon ng kanyang kaibigan na susubukan sila sa kanilang katalinuhan, lakas ng katawan, at ki, ang huling pagsubok ay walang iba kundi yon. Habang narinig niya ang usapan ng 2 estudyante, sa isip ni Gray na maaaring kulang pa siya sa ki, pero sa bagay na ito magaling siya. Dumating ang ilang oras ay nagtitipon ng mga estudyante sa isang lugar para gaganapin ang huli nilang pagsusulit. Nagsimula na nagsalita ang examiner, at binati sila ng magandang araw, na maaari nila siyang tawagin bilang Instructor Greg,
Paliwanag niya ang huling bahagi ng kanilang pagsusulit sa pagpasok ay isang praktikal na labanan. Hindi niya ibubunyag ang antas ng ki ng sinuman, ngunit tandaan nila, magkakaiba ang mga ito, hindi nila palaging mararanasan ang karangyaan ng pakikipaglaban sa isang kalabang may parehong antas ng ki. Maaari silang palaring makaharap ang isang kalaban na halos hindi man lang mapalakas ang kanyang kamao, o maaaring malasin sila at makalaban ang isang taong may mas malaking imbakan ng ki kaysa sa kanila. Sa kabila nito, sila ay huhusgahan batay sa kanilang kakayahang umangkop sa sitwasyon, at higit sa lahat, magtagumpay. Ang pagsusulit na ito ay mahalaga upang matiyak ang kanilang kinabukasan sa akademyang ito. Ang mga magpapakita ng husay ay bibigyan ng mga mapagkukunan upang higit pang paunlarin ang kanilang kakayahan, habang ang mga hindi magpapakita ng sapat na galing ay pababayaan at tuluyang mapapatalsik. Naghudyat na ang examiner magsisimula na sila sa kanilang huling exam. Nagulat ang mga estudyante at nagtataka sa paglabas ng isang pader. Samantala, nanunood si Gray sa pagsisimula sa laban, sa isip niya walang nagtatago ng kanilang antas ng ki dito, hindi nila kailangan. Ang mga batang may sagisag ng pamilyang militar ay parang itinadhanang manguna, marahil, maging mga tagapagmana ng trono. Sa sandaling yun, bumagsak ang isang estudyante sa sahig habang sinundan siya ng isang pag-atake gamit ang isang sibat. Ngunit pinigilan ito ng examiner gamit ang isang kamay at inihayag niya na tapos na ang laban, na ikinagulat ng estudyante, at inutusan ng examiner ang parehong kadete, bumalik na sa kanilang grupo. Kasabay nito tinawag ng examiner ang susunod na estudyante na isasalang, na si Cadet Gray at si Cadet Blair ng House Ambrose na may ngiting panunuya. Pinakiusapan sila ng examiner na pumunta sa arena. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Virian narito na ang kanilang hinhintay. Agad pinakilala ni Virian kay Arthur na kilala na niya si Prinsesa Kathleen ng maharlikang angka ng Glader. Ito ang kanyang tagapangalaga, si Hester Flamesworth. Nagulat si Arthur nang narinig niya ang kanyang apelyido na Flamesworth. Naisip ni Hester na pamilyar na si Arthur sa pamilya niya. Sa isip ni Arthur naalala niya ang mga sinabi ni Jasmine noon, na ang angka ng Flamesworth ay naging isang pangunahing puwersa sa digmaan laban sa mga duwende, ngunit itinuring siya ng kanyang pamilya bilang mas mababa. Tugon ni Arthur na medyo pamilyar nga ang kanyang angkan. Napansin ni Arthur si Kathleen, na isang kaaya-ayang sorpresa na makita kang muli agad, pero ano ang nagdala niya rito? Tugon ni Kathleen na may namumula na pisngi, na nandito siya para sanayin ito, o mas tamang sabihin, magsanay kasama niya. Humingi si Arthur ng tawad sa prinsesa, na dapat ay nahulaan na niya yun agad. Sa isip ni Arthur, naramdaman ni Arthur ang pagbabago sa aura ni Kathleen mula nung huli nilang pagkikita mula sa Cyrus. May kutob siyang hindi naman niya talaga kailangan ng tagapagtanggol. Paliwanag ni Hester, na hiniling sa kanya ni Commander Virian na tumulong sa kanyang pagsasanay, pero ang pangunahing tungkulin niya ay protektahan ng prinsesa, sa pagkakaroon sa kanila sa isang lugar, ay natutugunan niya ang parehong layunin. Bukod pa riyan, naisip niyang makakatulong ang isang bihasang conjurer na may affinity sa yellow. Siya ay nakarating na sa Dark Yellow stage, habang nahihiya si Kathleen na tumango sa pagsang-ayon. Sinabi ni Kathleen na kailangan niyang lumabas paminsan-minsan para sa personal na pagsasanay kasama si Master Veer, pero bukod doon, masaya tumulong sa kanya. May biglang isang lalaki na nagsalita na may mahabang balbas, na ang prinsesa at ang kabalyero, isang klasikong kombinasyon at ikinagagalak niyang makilala. Ang batang general, nagpakilala siya bilang si Bundemog Glownued, pero tinatawag lang siyang Bund ng karamihan. Sa isip ni Arthur, napansin niya ang makapal na kalyo sa mga kamay ni Bund. Nagulat si Bund at ang sabi na lang niya na hindi na masama. Ngumiti si Virian at sinabihan niya si Bund na mag-ingat siya, hindi lang dahil sa itsura kaya siya naging isang lance. Na ang musclehead na ito ay matagal ng malapit na kaibigan niya, mukha siyang ganito, pero isang henyo pagdating sa mahika na may affinity sa lupa, biglang nakaramdam si Bund ng inis. Galit na tinuro ni Bund si Virian, na kung ano bang problema sa hitsura niya, tahimik siyang hinahangaan ng mga kababaihan sa kanila. Agad namang nagpaliwanag si Virian, wala namang nagsabing may mali sa itsura niya, na masyadong lang siyang balat sibuyas. Habang nangyayari ito, sa isip ni Arthur sa kabila ng maraming pagtataksil ng mga duwende, halatang ipinakilala ni Virian si Bund bilang isang kaibigan upang ipakita ang tiwala, pero kung talagang malapit siya kay Virian, bakit hindi siya ang napili bilang kinatawan ng mga duwende sa halip na si Rodiz? Ayaw niyang mang-aminin,
pero ang makatagpo ng isang duwendeng hindi pa niya nakikita dati ay nagpaparamdam sa kanya ng kaba. Nakaramdam si Arthur ng konsensya, na ibig sabihin ba nito ay may bahid ng mapanlibak sa lahi ang kanyang iniisip. Pagkatapos pinakilala ni Virian kay Arthur si Camus Celeridon na siya ay, naputo lang sinabi ni Virian. Dahil sinabi ni Camus, na wala nang kailangang malaman ang bata maliban sa pangalan niya, narito siya para lumaban sa kanya. Tiningnan siya ni Camus ng malapitan, at napansin ni Arthur ang kawalan ng pagpapahalaga ni Camus sa kanyang itsura at kalinisan. Sa isip niya, na walang takot siya na pinutol ang pagsasalita ni Virian, malamang, malapit siya kay Virian, o talagang matapang lang siya, o pareho, pero ngayon lang siya nakakita ng duwendeng ganito kawalang pakialam sa hitsura. Pagkatapos, sigurado si Virian magiging pamilyar silang lahat sa isa't isa sa loob ng susunod na mga linggo. Si Miss Emily at Miss Emeria ang mangangasiwa habang siya ay abala sa tambak ng papeles. Agad namang nagparamdam si Emily, na may ilang bagay silang kailangang ayusin bago simulan ang pagsasanay ni Arthur, pero una, may kinuha siyang gamit sa dala niyang kahon at binihisa niya si Arthur ng kakaibang instrumento sa kanyang katawan. Reklamo ni Arthur kung ilang beses bang siyang kailangang magbihis ng ganitong kasuutan. Nakita ni Emily na perpekto ang kanyang ginawa at mukha siyang magandang tingnan, naniniwala siyang may isa pang bagay na kailangang gawin ni Miss Emeria. Nakikiusap si Emeria kay Arthur, na manatili siyang nakatayo sandali, sabay hinawakan ang kanyang kamay at sinuri ang kalagayan ni Arthur. Nang matapos ng suriin ni Emeria at tinala niya ito sa kanyang record book. Nagulat si Arthur kung ano ang kanyang ginawa, habang napalingon siya kay Emily na nag-aamok sa kanyang likuran, sinipa ang mga kahon dahil sa selos. Pagkatapos na nangyari, ipinaliwanag ni Emily kay Arthur, na sigurado siyang napansin na niya ang mga kagamitan sa paligid, ang lahat ng ito ay espesyal na ginawa para makatulong sa kanyang pagsasanay. Habang mahusay si Arthur sa karamihan ng aspeto ng pagmamanipula ng mana, matagal na siyang hindi umuunlad pagdating sa paggamit ng elemental magic, malayo ang kanyang agwat sa ibang lands, para bang isa lang siyang dual elemental mage. Habang nasasaktan si Arthur sa mga sinabi ni Emily sa kanya. Lumapit si Arthur na nahihiya kay Emily at hinawakan ang balikat, sinabi niya na naintindihan na nilang lahat ang kanyang sinabi. Nagtanong si Kathleen kay Arthur, na hindi ba't nagsanay siya kasama ang Azura. Paliwanag ni Arthur, na ang pangunahing teknikal na pagsasanay lang yun para sa pinahusay na malapitang labanan, tama si Emily, na sobrang umasa siya sa mahika ng yelo at kidlat, sa pamamagitan ng pagsasanay kasama silang lahat, umaasa siya mas mapapakinabangan niya ang iba pang elemento. Pero nakikita yun ni Bond, na kahit pag-iisip lang ng paggamit ng ibang elemento ay sumasakit na ang ulo niya, lalo na kung dalawa pang deviants ang kasabay niya. Tinawanan siya ni Hester, na si General Arthur ay hindi kasing limitado ng mental na kapasidad niya, kaya sigurado akong kakayanin niya. Dahil dito, nainis si Bond kay Hester at sinabihan siya na lola, na buo at malaya ang kapasidad niya sa pag-iisip. Kaya inawat sila ni Emily na ang ganda ng enerhiya nila, pero sa halip na magtalunan ay ituon nila na lang dito, sa pamamagitan ng pagpuno ng malinaw na kristal ng mana, mapapagana nila ang aparato at makakapagsimula na sila. Agad namang tumira si Camus, na kung tama ba ang kanyang ginagawa. Samantala naiinis si Bond kay Camus, na nagyayabang na naman siya, dahil dito, nagkaroon ng isang malakas na bugso na enerhiya sa paligid, habang hinihigop ito ng aparato. Napansin ni Emily umiilaw na ang aparato dahil doon, at sinabi niya kung sino ang susunod. Agad naman sumunod si Hester gamit ang kanyang kapangyarihan na apoy. Habang pinagmamasdan ni Arthur si Hester, sa isip niya ang daming apoy, pero wala siyang maramdamang init, ang galing ng kontrol niya sa elemento. Sumunod naman si Bond ginamit ang kanyang elemental na lupa, na ikinamangha ito ni Hester. Pati si Emily ay ramdam ang puwersa ng mga nakatatanda, gusto niya ang sigasig nila, pero hindi ito isang paligsahan. Sabi ni Bond ang tunay na lalaki ang lahat ng bagay ay paligsahan, habang yumayanig ang paligid sa lakas ng enerhiya. Nang natapos na ang ginagawa ni Bond ay huminto muna sila sandali, pero hindi pa sapat ang enerhiya na natanggap sa aparato. Kaya sinabihan ni Emily si Prinsesa Kathleen, kung maaari konting dagdag na lang siguro at sapat na yon. Sa isip ni Arthur, alam niya hindi siya aatras sa ganitong pagkakataon, habang naghahanda na si Kathleen sa kanyang gagawin.
Kasabay nito inilabas ni Kathleen ang kanyang elemental na ice dragon, patungo sa aparato. Masaya si Emily nang nakita na niyang napuno na ang aparato, at sinimula na niya itong paandarin. Nagtanong sila kung ano na ang kanilang gagawin ngayon. Sabi ni Emeria na mamaya na lang niya ito ipaliwanag sa kanila. Sa ngayon, bakit hindi na lang sila magsimula sa pagsasanay? Nagtanong si Arthur kung paano sila magsisimula sa kanilang pagsasanay. Paliwanag ni Emeria katulad ng lahat ng dakilang pagsasanay, sa pamamagitan ng labanan, kaya excited na si Arthur na maghanda, at sinabi niyang simulan na nila ang kanilang pagsasanay. Bago pa man magsimula ang pagsasanay ni Arthur, sa kabilang dako, isang eksena ang nagpakita ng pagsasanay ni Darvis at Tesha. Ginamit ni Tesha ang kanyang mga baging upang agawin ang sandata ni Darvis at itinaas ito sa ere. Samantala, sina Stannard at Caria ay tawang-tawa sa nangyari habang ang panakol ni Darvis ay bumagsak at bumaon sa lupa. Lumingon si Tesha kay Darvis at pinayuhan siyang hawakan ng mabuti ang kanyang sandata. Kasabay nito, sinabi niya na dito muna nagtatapos ang kanilang pagsasanay. Bagaman naiinis sa nangyari, hindi napigilan ni Darvis na haminin si Tesha, sinabing matatalo rin niya ito balang araw. Sa halip na magalit, masayang sumagot si Tesha na hihintayin niya ang araw na yun, habang patuloy na pinagtatawanan si Darvis ng kanilang mga kasamahan. Biglang dumating ang isang lalaking elf at tinawag si Head Tesha. Agad siyang napalingon, at iniabot sa kanya ng elf ang isang transmission scroll na kakarating lang. Nang buksan ito ni Tesha, napagtanto niyang galing ito sa kanyang lolo na si Virian. Nakasaad sa sulat ng kanyang lolo, na mayroon siyang ilang balita tungkol sa kastilyo na siguradong ikatutuwa niya. Nakarecover na si Arthur at mananatili rito sa loob ng 2 buwan para sa pagsasanay. Niloko siya ni Arthur para pumayag doon. Makikitrabaho siya kasama ng ilang kakilala niya, sina Hester, Camus, Bond, at Kathleen. Nang marinig niya ang pangalan ni Kathleen, bigla siyang napasigaw at namula ang kanyang pisngi sa selos. Nagulat ang kanyang mga kasamahan sa naging reaksyon niya. Matapos ang eksenang yun, bumalik ang pagsasanay ni Arthur. Unang umatake si Kathleen gamit ang kanyang water magic, ngunit sinalubong ito ni Arthur ng fire magic. Nang magbanggaan ng 2 elemento, kumalat ang singaw sa paligid, bumalot kay Arthur ang usok. Sa gitna ng usok, biglang lumipad patungo sa kanya ang isang fireball mula kay Hester. Sinubukan niyang iwasan ito, ngunit biglang umangat ang lupa sa ilalim niya. Dahilan upang madulas si Arthur, ito pala ay pakana ni Bond gamit ang kanyang earth magic. Asa na ang tapang niya? Natapilok ba siya sa sarili niyang paa? Asar ni Bond habang bumagsak si Arthur. Habang patuloy ang fireball ni Hester patungo sa kanya, ginamit ni Arthur ang isang kamay upang bumalansi, habang ang isa naman ay hinawakan ang kanyang espada, ang Dawn's Ballad, sa isang buong lakas na slash. Pinawi niya ang naglalagablab na bola ng apoy, dahilan upang umangat ang usok sa paligid. Hindi rin niya pinalampas ang pagkakataon upang asarin si Bond. Para sa isang may napakaraming kalamnan, inaasahan niyang higit pa sa mumurahing palabas sa karnabal, sabi ni Arthur. Nagkibit balikat si Bond habang pasimpleng bumubulong sa kanyang mga kasamahan, hindi siya tulad ng iba na nakaupo lang sa isang tabi. Sa kalagitnaan ng kanilang usapan, biglang umatake si Camus mula sa likuran ni Arthur, isang mabilis na pag-ataking ikinagulat niya. Naunang aral sa pakikipaglaban bilang isang conjurer, huwag maging mahulaan ang mga galaw, malamig na sabi ni Camus. Agad na binaon ni Arthur ang kanyang espada sa lupa at tumindig ng matatag upang salubungin ang paparating na wind magic ng kalaban. Pinilit niyang kontrahin ang puwersa ng hangin, ngunit unti-unti siyang nadadala ng lakas nito. Nakaramdam siya ng inis, hindi man lang siya makalapit sa kanyang mga kalaban, kaya ginamit niya ang kanyang espada upang humugat ng lakas, at sa isang iglap, napatalon siya upang iwasan ang atake ni Camus. Ngunit bago pa siya makabawi sa ere, biglang umatake si Kathleen gamit ang ice magic. Mabilis na gumamit si Arthur ng fire magic upang salagin ang yelong patungo sa kanya. Sa kabilang banda, hindi rin nagpahuli si Hester, naglabas siya ng asul na apoy para atakihin si Arthur. Hindi makapaniwala si Arthur nang nakita niya ang blue flame mula kay Hester. Sa refleksyon ng kanyang mga mata, nakita niya ang papalapit na nag-aalab na pagsalakay. Habang pinapanood nila ang pagsasanay ni Arthur ay napansin ni Emily, na hindi pa niya kailanman nakita si Arthur na nahihirapan ng ganito. Samantala nakita ni Emeria, na mukhang sobrang nag-e-enjoy si Emily rito. Ngumiti naman na tumugon si Emily sa totoo lang,
Umaasa pa si Emily na mas lalo pa siyang bugbugin, habang kumislap ang kanyang mata, at sinabi niya na para ito sa siyensya. Sa isip ni Arthur na halata namang lahat sila may karanasan sa labanan, pero ramdam niya na parang koordinado ang mga atake nila. Sa kabila ng lahat, nagawa pa rin ni Arthur na basagin ang blue flame ni Hester gamit ang kanyang lightning magic sa espada. Ngunit nang humakbang siya pasulong, biglang ginamit ni Camus ang kanyang wind magic sa mga paa ni Arthur, dahilan upang siya ay madulas. Habang bumabagsak si Arthur, sinabayan ito ni Bond ng kanyang earth magic, gumuhit ng bilog sa paligid ni Arthur, isang teknik na ikinagulat niya nang mapansin niya na unti-unti siyang ikinukulong gamit ang lupa. Sa pamamagitan ng kanyang kakayahan, lumikha si Bond ng isang pyramid upang ganap na matrap si Arthur. Napatawa si Bond, labis na natuwa na nahuli niya ito. Samantala, lumapit si Camus sa pyramid at marahang kinatok ito. Sa dismayadong tono, sinabi niya, ito ba ang kamanghamanghang batang Lance na tinipon sila ni Virian upang sanayin siya? Sa loob ng pyramid, ginamit ni Arthur ang kanyang fire magic bilang ilaw, sapagkat sobrang dilim sa loob. Sinuri niya ang paligid at tinusok ang mga pader gamit ang kanyang espada. Ngunit namangha siya sa tibay ng pagkakagawa ng kulungan, napaisip siya, kung makikipaglaban siya sa mga conjure, mas mabuting subukan niyang lumaban tulad nila. Dahil dito, ginamit niya ang Earth Pulse, pinalawak ang kanyang enerhiya mula sa kanyang kamay, gumapang ito sa lupa at lumabas palabas ng kulungan. Sa sandaling yun, naramdaman ni Arthur ang paparating na atake, biglang sumulpot ang matutulis na tinik mula sa kanyang kinatatayuan, mabilis niyang iniwasan ang mga ito, ngunit hindi siya makapaniwalang naramdaman ni Bond ang kanyang ginagawa. Habang nakatayo sa gitna ng mga tinik, ginamit ni Arthur ang dalawang elemento, water magic at fire magic, hindi niya maiwasang matuwa sa pagiging tuso ng duwende, kaya nagdesisyon siyang bumawi, pinagsama niya ang kanyang dalawang elemento, lumikha ng isang makapal na singaw na agad kumalat palabas ng pyramid. Napansin ito ni Hester at agad siyang may naisip, tinawag niya si Kathleen at inutusan itong samantalahin ang singaw, agad namang sumunod si Kathleen, inilabas ang kanyang kapangyarihan, ngunit bago pa niya maisakatuparan ang plano, isang matinding pagsabog ang biglang yumanig sa paligid. Sa lakas ng pagsabog, nawasak ang pyramid ni Bond, at naglabasan ang makapal na ulap ng singaw at alikabok. Ang matinding puwersa nito ay naramdaman sa buong paligid, habang natatakpan ng usok, si Arthur ay nanatiling alerto, handang harapin ang susunod na mangyayari. Tulad ng inaasahan, agad na naging handa si Hester na umatake, ngunit sa halip na matakot, mas lalo pang na-excite si Arthur sa laban, subalit bago pa siya makagalaw, bigla siyang nagulat sa isang hindi inaasahang atake mula sa kanyang likuran, si Camus, gamit ang kamay niyang binalot ng wind magic, ay lumusob ng walang ingay. Ngunit nagawa niyang salagin ang atake gamit ang kanyang espada. Sa kasamaang palad, paparating na rin ang blue flame ni Hester, habang iniiwasan niya ang mga pag-atake ni Camus. Hindi maiwasan ni Kathleen na mabahala nang makita niyang nilamon si Arthur ng apoy ni Hester. Bakas sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala habang sinasambit ang pangalan ni Arthur. Sa gitna ng naglalagablab na apoy, biglang lumitaw ang isang pulang liwanag. Sa isang iglap, nagawa ni Arthur na wasakin ang blue flame gamit ang kanyang sariling fire magic, agad niyang pinatay ang apoy na kumapit sa kanyang buhok at aminadong muntik na siyang mapahamak. Nang tuluyang lumapag si Arthur sa lupa, napangiti si Hester sa naging resulta ng kanilang laban. Samantala tinapik ni Bond ang prinsesa para pakalmahin siya, na wala siyang dapat ipag-alala. Si Hester ay namangha kay General Arthur, pero napansin niya na parang masyado siyang magaan sa kanila. Kung ito lang ang makakaya niya ay kakailanganin nila ng higit pa sa 2 buwan para sanayin siya, at sang-ayon naman si Bond tungkol doon. Habang si Camus ay nababagot sa nangyayari, sinabi niya na mahirap maengganyo sa laban kung halatang pinipigilan niya ang kanyang sarili, habang nakatingin si Prinsesa Kathleen sa kanya. Dahil dito, humingi si Arthur ng pasensya na kung madalas siyang mag-adjust sa antas ng kanyang kalaban upang masukat ang kanilang lakas, masamang bisyo na yata niya yun. Biglang inilabas ni Arthur ang kanyang kapangyarihan, Realm Heart, hindi sila makapaniwala at labis na nagulat nang maramdaman nila ang matinding puwersang nagmumula sa kanya noong tuluyan na niyang ginamit ang Realm Heart. Paliwanag ni Arthur na hindi niya sana gagamitin ito ngayon sa kanilang pagsasanay, pero dahil ang sparring nila ngayon ay para lang mas makilala nila ang isa't isa. Sumilay sa kanyang ngiti ang puno ng pananabik, na ikalulugod niyang ilabas ang totoong niyang lakas sa kanila.
Tumayo si Arthur sa harapan nila, at agad na puno ng lilang aura ang kanyang paligid sa kanyang katawan. Sa iba, tinatawag itong ethereal o radiant, ngunit sa isip ni Kathleen, ito ay enthralling, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkamangha. Agad nagutos si Hester na maghiwalay sila, samantala, sa isip ni Kathleen, naalala niya ang anyo ni Arthur noong nasa Cyrus Academy pa sila, ngunit ngayon ang unang pagkakataon na nakita niya ito ng malapitan, habang sabay-sabay silang umatake patungo kay Arthur, si Bond naman ay lalong nasiyahan sa nangyayari. Napansin ni Kathleen na mas marami sila sa bilang, ngunit ngayon ay napagtanto niyang bumaliktad na ang sitwasyon, ang lahat ay nakaramdam ng excitement sa laban, ngunit siya ay nalugmok sa pag-iisip, pinagmamasdan niya si Arthur at naisip na tila walang saysay ang laban na ito, muli niyang bawiin ang pagdududa sa sarili, isang bagay na madalas niyang ginagawa, dahil dito, nakaramdam siya ng panibagong lakas upang harapin si Arthur. Nang tumingin siya kay Arthur, bigla itong bumilis at umatake kay Camus, sa tindi ng bilis, hindi agad nakapag-react si Camus at napuruhan siya ni Arthur, dahilan upang tumilapon siya sa ere. Agad namang dumating si Bond upang tulungan si Camus, sinalo niya ito gamit ang kanyang earth magic, samantala, sinabihan ni Kathleen ang sarili na huwag siyang magtunganga at kailangan niyang lumaban. Gamit ang kanyang water magic, lumikha siya ng isang malaking tornado at inangat ito sa ere, na kalaunan ay nabuo bilang isang dambuhalang sibat. Kasabay nito, umatake si Arthur ng mabilis, kaya agad niyang pinakawalan ng sibat patungo rito. Si Camus naman ay gumamit ng kanyang wind magic upang pagsamahin ang lakas nila ni Kathleen, hinabol nila ng magkasanib na atake si Arthur, ngunit nang malapit na nila itong abutan, bigla siyang nag-alinlangan, sa halip na umatras, hinarap niya ito, ngunit bago pa umabot sa kanya, ginamit ni Arthur ang kanyang kakayahang shatter, na agad nagpalusaw sa kanilang pinagsamang mahika. Nanlaki ang mga mata ni Kathleen sa gulat, hindi niya maintindihan kung paano yun nangyari, habang lumalayo si Arthur, lumapit si Camus kay Kathleen at itinuro ang kanilang nawalang mahika, itinaas naman ni Kathleen ang kanyang kamay, ipinapakita na hindi siya ang may gawa noon, napaisip siya kung bakit bigla itong naglaho. Samantala, habang abala sila sa pag-iisip, inatake ni Bond si Arthur gamit ang maraming bato, ipakita ni Arthur ang higit pa sa kulay ng kanyang buhok, pang-aasar niya, subalit, mabilis na naiwasan ni Arthur ang mga pabagsak na bato. Ngumiti ito at sumagot kay Bond na masaya siyang ipapakita ang kanyang tunay na lakas. Mabilis siyang nagpakawalan ng kombinasyon ng mahika patungo kay Bond. Ngunit bago pa ito tumama, ginamit ni Bond ang kanyang earth magic upang bumuo ng isang panangga. Matapos nito, winasak niya ang pader at ginawa itong maliliit na piraso, saka itinapon kay Arthur. Nabigla si Arthur, ngunit dahil sa kanyang bilis, nagawa pa rin niyang iwasan ang mga atake. Pinagmamasdan siya ni Kathleen, na mangha sa liksi ni Arthur, napaisip siya, kahit na siya ang pinakamalapit kay Arthur, bakit hindi siya nito inaatake, pinili nitong lumusab kay Hester, na ngayon ay naglalabas ng naglalagablab na apoy, hindi niya moari kung bakit, ngunit isang palaisipan ang sumagi sa kanyang isipan, baka kaya hindi niya ako inaatake dahil natatakot siyang saktan siya. Nang malaman ni Kathleen ang sagot, agad siyang naglabas ng isang matinding mahika gamit ang kanyang ice magic, bumuo ng isang malaking sibat, naisip niya na natutunan niya ito mula kay General Veer, isang teknik na ayaw niyang gamitin, ngunit mas ayaw niyang kawan, kaya't nakahanda siyang umatake patungo kay Arthur, dala ang kanyang mahabang sibat. Habang abala si Arthur sa ibang kalaban, sinamantala ito ni Kathleen, sa bilis ng kanyang galaw, hindi na malaya ni Arthur ang pag-atake, kaya nagawa siyang daplisan sa balikat, nagulat siya nang tumalsik ang dugo, ngunit bago pa siya makabawi, sinundan ito ni Kathleen ng isa pang matinding pag-atake, wala nang ibang pagpipilian si Arthur, may dahilan na siya para labanan si Kathleen. Sa kasamaang palad, hinaranggan ni Bond ang kanyang pag-atake gamit ang sunod-sunod na pagbato ng malalaking tipak ng bato. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Kathleen na makapagpamalas ng isang malinis na atake, na siyang nagpatilapon kay Arthur sa malayo, kasabay nito, papalapit naman ang wind tornado ni Camus at tuluyang nilamon si Arthur, pinapaikot-ikot sa loob nito. Samantala, hindi na nag-aksaya ng oras si Bond, agad niyang ginamit ang kanyang earth magic, pinatigas ang kanyang mga kamao gamit ang bato. Si Hester naman ay naglabas ng kanyang blue flame at binalot nito ang mga braso ni Bond sa naglalagablab na apoy. Sa isang iglap, tumalon si Bond ng mataas gamit ang kanyang earth magic, patungo sa ere kung nasaan si Arthur,
na hindi pa rin makawala mula sa whirlwind ni Camus. Walang nagawa si Arthur laban sa pinag-isang puwersa ng apat, sa isang matinding suntok mula kay Bond, na binalot ng nag-aapoy na enerhiya mula kay Hester. Bumulusok si Arthur pababa sa lupa sa nakapangingilabot na bilis. Sa sandaling lumapat siya, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid, nagpakawala ng matinding enerhiya sa ere. Napakapit si Bond sa lupa, ramdam ang bigat ng puwersang kanilang pinakawalan, ngunit sa kabila ng lahat, gama ng kanyang pakiramdam, dahil sa wakas, naihatid nila ang isang atakeng hindi basta-basta matatagalan. Habang tumayo si Bond, nasigurado siya na ang prinsesa ay mailigtas niya ang araw, at hinala niya na hindi pa todo ang binata na general. Samantala umakyat si Arthur mula sa butas bakas sa kanyang mukha ang matinding pagod. Pinaliwanag niya na hindi niya agad mapanatili ang anyong iyon ng matagal, at paubos na rin ang kanyang lakas, pero hindi niya inaasahan na aatakihin siya ni Kathleen na parang isang ice ninja. Habang si Kathleen ay nalilito sa mga sinabi ni Arthur, kung ano ang ibig sabihin niya sa ice ninja. Tugon ni Arthur na huwag na lang isipin yon, sabay na pabuntong hininga siya. Ngunit masayang pinaliwanag ni Arthur na hindi dapat niya siya minamaliit, yun lang. Pagkatapos ng isang matinding labanan, habang umaangat ang usok sa paligid ay lumapit si Emily. Sinabihan niya ang lahat na magtipon, mukhang marami silang kailangang pag-usapan, malinaw na ang pinakamalaking alalahanin ng lahat, lalo na kay General Arthur, ay ang kaligtasan. Inis na tumugon si Bond, na para bang may dapat ikabahala si Arthur sa nangyari, ang mapatay silang lahat. Sumang-ayon si Emily sa mga sinabi ni Bond, pero hindi ito magiging problema ng matagal. Gumagawa siya ng isang aparato na magpapagana ng defense mechanism para maiwasan ang malalakas na atake. Nagmungkahi naman si Bond, na ang ganitong klaseng artifact ay magiging kapaki-pakinabang kung lahat ng sundalo nila ay mayroong ganito. Ngunit malungkot na ipinaliwanag ni Emily na hindi niya kaya, dahil ang artifact ay gumagamit ng bihirang Phoenix wiring scales. Binigyan sila ng ilan ng mga gliders, pero naputol ang sinabi ni Emily. Kaya dumugtong si Emeria, paliwanag niya na ito ay magiging sobrang mahal. Bukod pa roon, sa pagsasanay, humihinto ang kalaban sa laban, pero sa aktwal na digmaan, susundan ng kalaban ang bawat atake. Biglang nagsalita si Arthur, na kung pag-uusapan ng mga kagamitang pangsasanay, kaya nagtanong siya kung ano ba talaga ang gamit ng bagay na ito, at napansin niya ang mga plato sa dingding ay hindi lang basta mga dekorasyon lang. Ngumiti si Emily na habang binanggit niya kay Arthur na ang lahat ng ito, mula sa hindi kaakit-akit na armor hanggang sa kakaibang mga plato sa paligid, ay nagtatala at sumusukat kung paano niya ginagamit ang mahika sa labanan. Ang mga disk ay may sensors na sumusukat sa impact o puwersa ng bawat spell. Tinatawag niya itong force per unit, o FPU, ang kumikinang na mga kadena ng mana, pinapagana ng mga mentors, ay konektado sa isa't isa upang sukatin ang FPU kapag inatake. Dahil dito nagbigay ng halimbawa si Arthur, na kung magpapakawala siya ng isang hangin na atake kay Elder Bond at na-block niya ito, masusukat ba yun? Hindi makapaniwala si Emily na natuklasan ni Arthur agad ang isang kahinaan sa sistema. Napansin rin niya ito sa maagang yugto. Kapag may sparring, mahigit kalahati ng mga spells ay hindi nababasa o hindi wasto ang datos dahil sa pagkakablock, kaya tinakpan niya ang buong silid, pati sa ilalim ng sahig. Ang mga disk ay nagpapadala ng mana trail sa paligid at lumilikha ng pressure na kayang basahin ang lakas ng isang spell mula nang mabuo ito. Kaya napagtanto ni Arthur, na ang buong silid na ito ay naglalaman ng isang sistema na sumusukat sa mana. Inis naman na sumang-ayon si Emily, na kung gusto ni Arthur na paikliin ang 6 na buwang trabaho sa isang pangungusap ay pwede yun. Kaya pinahayag ni Arthur na hanga siya kay Emily, nakagawa siya ng isang teknolohikal na himala na makakatulong sa mga mahika na mas mabilis umunlad, kaya napatanong siya, na kung paano naman ang armor niya. Ipinaliwanag naman agad ni Emily kay Arthur, na dinisenyo ito upang subaybayan ang daloy ng mana sa isang individual, ngunit ang mga disk ay isang upgrade para sa mas malaking grupo. Gusto nilang makakuha ng mas maraming impormasyon hanggat maaari, at ang armor ay mahusay na kaakibat ng kakayahan ni Miss Emeria. Dagdag ni Emeria na ang armor ay tumutulong sa kanya upang magkaroon ng mas eksaktong pagbasa sa kanyang pagsasanay. Pero nais linawin ni Arthur ang ilang bagay dahil medyo malabo ang paliwanag niya. Kung hindi lang niya alam, maiisip pa niya na sinasadya ni Emeria na itago ang kanyang kakayahan, katulad ng ginawa ni Emily sa kanyang imbensyon.
Depensa ni Emeria, na ang tinatanong ni Arthur ay tungkol sa suit ni Miss Emily, hindi ang kakayahan niya. Kung nais nitong malaman ang tungkol sa kakayahan niya ay pwede siyang magtanong. Hindi naman nagdadalawang isip si Arthur nagtanong kay Emeria, na kung ano ang kakayahan niya. Paliwanag ni Emeria na kapag nagkaroon siya ng pisikal na koneksyon sa isang individual, ginagamit niya ang Nature Affinity Magic upang maobserbahan ng eksakto ang daloy ng kanilang mana. Nang narinig ni Bond ang sinabi ni Emeria ang pisikal na koneksyon, ay agad niyang siniko si Camus na kailangan yon. Dahil dito, napagtanto ni Arthur na si Emeria ay isang uri ng Nature Magic Deviant. Pero hindi tiyak ni Emeria kung ito ay isang mas mataas na anyo ng Nature Magic o isang dalubhasang paggamit nito. Gayunpaman, ito ay napatunayang kapaki-pakinabang sa iba pang lances. Biglang nagtanong si Hester at nag-usisa, na kung ano ang ipinapakita ng sensory magic niya tungkol kay General Arthur. Agad namang ipinakita ni Emeria ang isang bagay, at pinaliwanag niya kay Hester na gamit ang aparatong ibinigay ni Miss Emily, nasukat niya ang bilis ng manipulasyon ni General Arthur sa daloy ng mana, mula sa mana core patungo sa kanyang katawan, na nasa humigit kumulang 0.46 segundo para sa body augmentation. Para sa special casting, may 40% pagtaas sa oras para sa wind attribute spells, at 55% pagtaas para sa earth attribute spells, kumpara sa ice at lightning spells. Ang fire at water magic ay hindi nagamit ng sapat kaya walang sapat na datos. Samantala, hindi inakala ni Bond na makakakita siya ng isang ganitong klaseng walang kwentang kasangkapan. Sinabihan ni Hester si Bond na kalokohan ang kanyang mga sinasabi, at nagawa pa niya asarin si Bond ang aparatong yun ay kayang sukatin kung gaano kabilis siyang tumakbo gamit ang maiiksi niyang binti. Galit namang sinabi ni Bond kay Hester, na kung bakit pa niya kailangang tumakbo kung kaya naman niyang ipagalaw ang lupa mismo kaya tandaan niya yan matandang mangkukulam. Habang nag-aaway ang dalawa, sa isip ni Arthur, na kung magkakaibigan ba sila, pero sa buong sparring, napansin niya ang hindi pangkaraniwang koordinasyon ng lahat ng matatanda. Biglang lumapit si Camus kay Emily at sinabi niya na ayaw niyang masyadong pabigatan si Miss Emily tungkol dito, kaya siya na mismo ang kukuha ng ilang materyales. Ang mga bagay na yan ay walang problema kay Emily, dahil ang paggawa ng ilan pa ay hindi magiging mahirap, dahil mayroon na siyang ilang prototypes. Lumapit si Arthur kay Kathleen, at nagtanong kung ano ang pinag-uusapan ni Camus at Emily, agad naman namula si Kathleen at natahimik sandali. Nang tingnan niya si Kathleen, napagtanto niya na masyado siyang malapit siya para sa kanya. Habang nahihiya si Kathleen, sinabi niya kay Arthur na nagtanong si Elder Camus kung posible bang basahin ni Miss Emeria ang maraming tao ng sabay. Biglang tinawag ni Arthur si Emeria at nagtanong, kung ano ang naging resulta ng pagbabasa niya sa kanya matapos niyang gamitin ang Realm Heart, ang ibig niyang sabihin, matapos magbago ang kulay ng buhok at mata niya. Paliwanag ni Emeria na ang kahusayan niya sa spellcasting ay tumaas ng halos 5 beses sa lahat ng elemento, at humingi siya ng paumanhin kay General Arthur dahil hindi niya naitala ang body augmentation niya matapos siyang magbago ng anyo. Ang normal niyang bilis sa body augmentation ay kasentulan ng karamihan sa mga lances, ngunit matapos siyang mag-transform, masyado itong mabilis para masukat ito. Pagkatapos ng pagsasanay ni Arthur, abala ang mga kasambahay sa paglilinis ng kastilyo habang naglalakad sina Arthur at Kathleen. Habang tiningnan ni Arthur ang mga abalang kasambahay ay ikinumusta niya ang kapatid ni Kathleen na si Curtis. Napansin ng kasambahay ang kanilang pagdating, at pinaliwanag ni Kathleen na si Curtis ay isang assistant training instructor sa Lancelot Academy. Mas maayos na siya ngayon, lalo na't pinayagan na siya ni Ama na makalabas ng kastilyo, pero may bantay ito. Napalingon si Arthur sa kanya, na hindi siya gaanong pinalad dahil mukhang ganun pa rin ang turing ng kanyang ama sa kanya. Pero akala ni Kathleen kapag naging mas malakas siyang salamangkero ay magkakaroon siya ng kalayaan, pero nakikita pa rin siya ng kanyang ama bilang isang mahiyain at marupok na prinsesa. Ngumiti si Arthur at inamin na medyo mahinhin naman siya talaga. Ginigiit ni Kathleen na ang sabi ng iba mas naging palabiro na daw siya, at ang pakikilahok niya sa sparring nila ay dahil na rin sa pagpupumilit niya. Bigla nadulas si Kathleen sa kanyang mga sinabi at namula ang kanyang pisngi sa pagkagulat, habang napatingin si Arthur sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Arthur sa kanyang narinig, at pabirong sinabi na ganoon ba siya kapilit.
Dahil sa hiya ay umiwas si Kathleen sa mga tingin ni Arthur, at kanyang idinahilan na para lang makaiwas sa mga aralin niya. Biglang tumawa si Arthur sa kanyang sinabi, iniisip niya sa kanyang sarili, na si Kathleen noon ay laging tahimik at nag-iisa, pero ngayon, iba na ang kilos niya. Kung hindi siya kilala ni Arthur ay aakalain niya na isa lang siyang arogante, at mayabang na maharlika base sa lakad niya. Biglang huminto si Kathleen, sabay lumingon kay Arthur at tinanong niya ito kung ayos lang ba siya, mayroon ba siyang napansin sa kanyang mga binti. Biglang naputol ang iniisip ni Arthur, at nagulat siyang ipinaliwanag na wala naman, na ayos lang ang lahat. Dahil napansin ni Kathleen na tahimik kasi siyang maglakad, hindi niya alam kung nasa likod pa niya ito. Ngunit sinabihan din siya ni Arthur na ganun din naman sa kanya, kahit kumpiyansa ang lakad niya, parang di man lang lumapat ang paa niya sa sahig. Napapikit si Kathleen, na mahigpit ang kanyang ina pagdating sa kanilang asal, anumang maaaring mapansin ng iba ay dapat nilang sanayin ng kanyang kapatid at siya, mula ulo hanggang paa, lahat ng aspeto ng royal etiquette. Biglang may naalala si Arthur sa mga sinabi ni Kathleen noong pina-attend din ng kanyang ina si Ellie sa ganyang klase nung bata pa siya. Pero nadismaya si Arthur sa kanyang isip, na ang natutunan lang ni Ellie ay kung paano umiwas sa mga gawaing pambabae. Habang patuloy silang naglalakad sa pasilyo, tinanong ni Kathleen si Arthur kung si Ellie ay kapatid niya, at Eleanor ba ang kanyang buo niyang pangalan. Sumang-ayon si Arthur at nagtaka siya kung nakilala na ba niya si Ellie, karaniwan siyang nasa patio, nag-e-ensayo ng archery, at ipapakilala niya si Kathleen kay Ellie minsan, sigurado siyang matutuwa siyang makilala siya. Masayang tumugon si Kathleen, at positibong niyang sinabi na gusto niya yun. Biglang nagtanong si Arthur kay Kathleen, at mausisa niyang sinabi na may iba na ba siyang nakilala sa kastilyo. Sa tingin niya, dahil sa gyera, mas naging malapit ang mga tao sa isa't isa. Binanggit ni Kathleen na wala masyado dahil pareho pa rin ang mga mukhang nakikita niya. Hindi naman makapaniwala si Arthur, kaya nagtanong siya tungkol kay Hester, ang bagong tagapagbantay niya. Hindi niya siya nakikitang kasama niya ito dati. Pinaliwanag ni Kathleen na hindi naman siya kailangang sumama sa kanya sa paaralan, at matagal na siyang nasa buhay niya. Hindi naman makapaniwala si Arthur na may pagtataka, at napansin niya na malapit si Hester kay Elder Boone. Binanggit ni Kathleen kay Arthur, na kilala nila ang isa't isa, nagulat naman si Arthur sa kanyang narinig, at idinagdag ni Kathleen na isa sa mga mahalagang alituntunin sa huling digmaan sa pagitan ng mga tao at mga duwende ay ang pagpapadala ng mga sundalo sa Saipan. Doon nagkakilala sina Hester at Elder Boone. Nang natapos ang gyera, kailangang dumalo ang mga lider ng tatlong kaharian sa isang summit. Madalas banggitin ni Hester ang pangalan nilang dalawa at madalas silang mag-ensayo noon. Kaya pala, napagtanto ni Arthur na ang galing ng kanilang koordinasyon noong nag-sparring sila. Biglang tinapos ni Arthur ang kanyang sinabi nang dumating na sila sa kanilang destinasyon, at tinanong niya si Kathleen kung ayos lang ba siya mag-isa mula rito. May kinuha si Kathleen sa kanyang leeg, at ipinaliwanag niya kay Arthur na ang kanyang ama ay may dagdag na seguridad sa kwarto niya, at meron pa siya nito. Nang nakita ni Arthur ang kanyang pendant ay naalala niyang mayroon siyang ibinigay sa kanyang ina at kay Ellie, na ganoong klase na pendant. Ikinumpirma ni Arthur na gawa ito sa Phoenix Wyrim, at hindi niya maiwasan na humanga sa kagandahan nito. Nagulat si Kathleen at hindi makapaniwala, natutuwa siya kay Arthur na nakilala niya agad ito, agad namang ipinaliwanag niya kay Arthur na gawa ito ng artificial legend mula sa core at kaliskis ng Phoenix Wyrim. Pagkatapos ay nagsalamat siya kay Arthur sa paghatid sa kanya, kung hindi, ay si Hester na naman sana ang pupumilit na samahan siya. Ngunit masaya si Arthur na samahan siya, may iba rin naman siyang lakad, at least makabawi man lang siya sa tulong niya sa kanyang mga training, habang kumislap ang mga mata ni Kathleen sa tuwa nang tumawa si Arthur. Binuksan ni Kathleen ang kanyang kwarto, at masaya rin siya na makatulong sa kanya, at hindi na kailangan na pasalamatan siya, kailangan lang nila na mag-ensayo ng mabuti at lalong lumakas. Matapos ang kanilang mahabang pagkukwentuhan ay nagpaalam na sila sa isa't isa, samantala, bakas sa mukha ni Kathleen ang kaligayahan na nakasama si Arthur. Lumipat ang eksena sa isang malaking bilangguan sa loob ng kastilyo. Naroon si Mika, isang duwende, na nakatulog habang nagbabasa. Nakakulong siya dahil sa di umano'y pagtataksil ng mga duwende dahil umanid sila sa Alecreon. Siya ay nasa ilalim ng ilang interogasyon nang biglang may dumating sa kanyang selda,
nagising si Mika nang marinig ang kanyang pangalan, habang kinukusot niya ang kanyang mga mata. Natuwa siya nang makita si Arthur, ngunit humingi ng paumanhin si Arthur dahil matagal siyang hindi nakadalaw kay Mika. Nakaramdam si Arthur ng pagka-guilty, pakiramdam niya, kulang pa ang nagawa niya para sa kanya. Pero bago siya mabigyan ng kalayaan, kailangang masusing imbestigahan ang lahat. Ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa kanyang training, at sinubukan siyang bigyan ni Mika ng tips tungkol sa gravity magic, pero ang hirap niyang intindihin na parang wala sa ayos ang mga paliwanag niya. Pagkatapos ay hinawakan ni Arthur ang balikat ni Mika, at binanggit sa kanya na hindi na siguro magtatagal bago makakalap ng sapat na ebidensya ang grupo ni Virion. Pero masayang tinapat ni Mika ang dibdib ni Arthur, na huwag na siyang alalahanin pa, gawin lang niya ang kailangan niyang gawin. Ipinakita ni Mika na hindi siya sinisisi nito, pero galit siya sa matandang halimaw na si Rodiz. At natuwa si Arthur nang narinig ito, na hindi raw kasing ganda ng selda niya ang kay Rodiz. Nang paalis na si Arthur ay nagpaalam na si Mika sa kanya, at pasiga niyang sinabi na nakakaburyong ang mag-isa nang hindi makagamit ng mahika, na ilabas na siya sa lalong madaling panahon. Pinangako ni Arthur sa kanya na gagawin niya yun, habang nagpaalam. Ilang sandali ay tahimik si Arthur nag-iisip habang hawak niya ang sungay ni Uto. Hindi niya matutulungan ang kahit sino sa ganitong kalagayan, hindi kung wala ang Realm Heart, at kahit mayroon siya na ganitong kakayahan, hindi rin niya ito kayang panatilihin ng matagal. Biglang naputol ang iniisip ni Arthur nang biglang nagising si Sylvie sa kanyang pagkakatulog. Habang nag-uunat ng katawan si Sylvie, tinanong siya ni Arthur kung nakapagpahinga ba siya ng maayos. Sumang-ayon naman si Sylvie dahil pakiramdam niya ay halos normal na ulit ang kanyang galaw. Napansin ni Sylvie na hawak ni Arthur ang sungay ni Uto, na ang mga yun ay sinasabing naglalaman ng napakaraming mana. Tinanong niya si Arthur, kung sigurado ba siyang ligtas pagkatiwalaan ang side. Ngunit napag-isipan ni Arthur na bawal tumulong ang mga Azura base sa kasunduan, kung gusto ni Ceres, kaya siyang patayin agad. Sa tingin ni Arthur, hindi naman sobrang delikado, pero kung hindi niya ginawa yun, ewan lang nila kung nagawa pa nila talunin si Uto. Nabatid ni Sylvie na habang lumalakas sila, lalo ring lumalakas ang mga kaaway niya, pero kung matutulungan siya ng sungay para makapasok sa White Core, makakatulong din yun sa kanila. Naisip ni Arthur na sapat para sa kanya ang isang bahagi na sungay, kaya siya na ang mag-extract sa isa pa. Nang ibinigay ni Arthur ang sungay kay Sylvie ay nakaramdam siya ng kakaiba na nakapaloob dito. Nagulat si Arthur sa reaksyon ni Sylvie, at napagtanto niya na nasa proseso pa rin siya ng awakening. Si Lord Indrath ang nagpumilit sa kanya. Napansin ni Arthur na patuloy siya kumukuha ng ambient mana, pero inaantok pa rin siya. Kung manggagaling sa sungay ni Uto ang mana, bibilis ang proseso. Malungkot na inamin ni Sylvie, na hindi naman niya talaga sinisikap ang kanyang pagka-awakening. Natatakot siya na kapag ganap na siyang nagising bilang isang buong Azura, baka hindi na siya makatulong sa kanya. Habang lumalakas siya, ay mas mahirap itago kung ano talaga siya. Ngunit binanggit ni Arthur na halos mamatay na siya sa huling laban, hindi niya alam kung ano ang mangyayari kapag ganap na siyang nagising, pero haharapin nila yan kapag dumating ang oras. Sabay hinaplos niya ang ulo ni Sylvie. Masayang tumugon si Sylvie na kagaya ng palagi nilang ginagawa. Sinimulan na ni Arthur na kunin ang mana sa loob ng sungay, at nang sinimulan na niyang hanapin ang extractable mana sa loob ng sungay, ngunit hindi pa niya nararamdaman, pero mukhang may nakita na si Sylvie. Malalim na ang paghinga ni Arthur, at sinubukan niya na ituon ang kanyang mana sa sungay ni Uto upang makuha ang tagong mana sa loob nito. Bigla itong naglabas ng matinding enerhiya. Makalipas ang ilang sandali, napabitaw si Arthur nang biglang kumuryente ang kanyang kamay. Nagulat siya habang tinititigan ito, nalilito sa kung ano ang nangyari. Nang mapansin niya ang mga piraso ng bato sa kanyang palad, napagtanto niyang ito ay bahagi ng kanyang core na nag-react sa sungay ni Uto. Napahiga siya sa nangyari at napabuntong hininga habang iniinda ang sakit. Habang nakahiga, naisip niyang nakakainis ang achlorite sa kanyang kamay, isang hangal na sandatang tila walang silbi kung hindi rin lang sulit gamitin, habang unti-unti siyang nakatulog. Balikan natin ang nakaraan, ang pagsusulit ni Gray sa akademya. Sinimulan na nilang isa lang si Gray laban kay Blair, na mula sa kilalang pamilya Ambrose. Pareho nang naghahanda ang dalawa upang ipakita ang kanilang kakayahan sa mahalagang pagsusulit na ito. Kampante si Blair habang nakatitig kay Gray, iniisip niyang madali lang niya itong matatalo. Maunang sumugod si Blair gamit ang isang mabilis na galaw,
ngunit mabilis din itong naiwasan ni Gray. Habang nakikipaglaban, napansin ni Gray na ang aura ng Kinevler ay hindi nagbabago sa paligid ng kanyang katawan, isang bagay na kahanga-hanga. Napagtanto niya na maaaring galing sa pribilehiyong pamilya si Blair, pero ang kalidad ng paggamit nito ng ki ay bunga ng sariling talento at pagsusumikap. Habang pinagmamasdan ni Gray ang laban, naisip niyang tipirin ang kanyang limitadong ki. Sa ganitong sitwasyon, alam niyang isang maling tama lang ay maaaring humantong sa kanyang pagkatalo, ngunit kahit ganoon, bakas sa mukha ni Blair ang pagkainis, dahil bawat atake niya ay naiwasan lang ni Gray. Sa kabila ng kahangahangang aura at lakas ni Blair, may napansin si Gray, mabagal pa rin ang galaw nito kumpara sa kanya, kaya nang muling sumugod si Blair, sinalubong siya ni Gray ng isang matinding sipa, at sinundan ito ng mabilis na galaw gamit ang kanyang espada. Tumama ang saksak ni Gray sa sikmura ni Blair, dahilan para mapa-atras ito ng malayo dahil sa lakas ng puwersa. Kita sa mukha ni Blair ang matinding galit at inis. Sa oras na yun, biglang idineklara ng propesor na itigil na ang laban, tapos na ang pagsusulit, nabigla ang dalawang kadete, hindi matanggap ni Blair ang desisyon at galit niyang iginigiit na para lang kiniliti siya sa naging atake, ipinakita pa niya na kaya pa niyang lumaban. Habang nagsusulat ang propesor ng tala, mahina ong ipinaliwanag nito kay Blair na walang mananalo sa laban, ang nakita raw niya ay sapat na upang masukat ang kakayahan ng dalawa. Ngunit hindi pumayag si Blair at galit siyang tinutok ang kanyang espada kay Gray at iginiit na swerte lang ang tama sa kanya. Hindi naniwala ang propesor, ayon sa kanya, sa loob ng 1 minuto at 8 segundo, wala ni isang matagumpay na atake si Blair na tumama kay Gray, tumitig ang propesor kay Blair, at may babala, kung hindi siya lalabas agad sa arena, babawasan ang kanyang puntos. Wala nang nagawa si Blair, galit siyang napamura at itinapon ang espada sa sahig. Sa dulo ng lahat, tahimik lang siyang tinititigan ni Gray, dala ang malamig at matatag na ekspresyon. Matapos ang pagsusulit, habang kumakain si Gray sa cafeteria, may biglang lumapit at nagtanong kung may nakaupo na ba sa tabi niya. Si Nico pala yun, at pabirong sinagot ni Nico ang tanong, syempre, wala pa. Ilang sandali pa, dumating na rin si Cecilia at sumama sa kanila sa mesa, habang kumakain ang tatlo, napunta ang usapan sa naging pagsusulit. Kaya tinanong ni Gray si Cecilia kung gumana ba ang dala niyang amulet. Ipinakita ni Cecilia ang kanyang amulet at ipinaliwanag. Umepekto ito ng maayos, base sa naging reaksyon ng taga-suri, malamang ay nasa pagitan lang ng karaniwan at hindi naman gaanong kahanga-hanga ang dating. Biglang tumawa si Nico at pabirong sabi kay Cecilia. Gumana nga yung bigay niya, pero tawagin na lang nila yan na hindi naman gaanong kakaibang performance. Nang tiningnan ni Gray si Nico, sa isip niya, alam niya namang gagawa ng paraan si Nico para matulungan si Cecilia. Siya nga yung unang nakabawi matapos ang pagkamatay ni Wilbeck, at hinayla pa niya siya pabalik. Ngunit napabuntong hininga si Gray at inamin, sa tingin niya na mas mabuti pa rin kung pumasok na lang sila sa regular na eskwelahan, hindi pa huli ang lahat. Ngunit hindi sumang-ayon si Nico, at ginigiit niya na magkasama sila dito. Bukod pa dyan, hindi lang ito para sa kanya, merong high-end na research facility at mga workshop para sa mga engineering student. Sumang-ayon naman si Cecilia na tama si Nico, marami rin silang matututunan dito. Walang nagawa si Gray kundi sumang-ayon sa dalawa, pero pinaalalahanan niya na kailangan pa rin nilang mag-ingat. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung sino talaga ang umatake kay Cecilia noong gabing iyon. Pero pinigilan siya ni Nico sa kanyang sobrang pag-alala. Tatagal naman yung key restrainer ng sapat para makakuha siya ng mga pyesa at makagawa ng mas stable na version. Pagkatapos nilang kumain ay pinahayag ni Nico na may pangdidiri, natapos na siya sa pagkaing daga na ito, at inaanyayahan na niya ang dalawa na tingnan nila ang resulta sa board ngayon. Sumang-ayon naman si Gray na tingnan na nila kung ano ang resulta sa pagsusulit. Habang naglalakad sila biglang nagtanong si Gray kay Nico, kung yung mga engineering cadets ba, hinahati rin sa divisions. Tumugon si Nico na oo at hindi, paliwanag niya yung mga mas intelektual na kadete. Kailangan pa rin gumamit ng key para gumawa ng tools at gadgets, kaya mas pinaprioritize yung may malalaking key reserves, pero hindi kasing bigat ng requirement gaya ng sa martial cadets nila, baka malagay siya sa first division, yung mabilis ang track o sa second division. Inisip ni Cecilia na sana ganyan din kasimple para sa kanila, kaya tinanong niya si Gray, na kung bakit sila sa martial cadets may 5 divisions, habang malungkot na napayuko si Gray.
Ngumiti si Nico na may pang-aasar at umaasa na silang dalawa ay mapunta sa parehong division, para masapak ni Gray agad yung sinumang lalaking lumapit kay Cecilia. Nang dumating na sila sa lugar ay nadismaya si Cecilia sa napakaraming estudyante, dahil mukhang lahat ng tao dito, pareho ng naisip nila. Naisip ni Nico na wala na silang choice kundi sumugod, bigla niyang tinulak si Gray na siya ang dapat mauna, at susunod sila, samantala natuwa si Cecilia sa nangyayari. Nang sumuot na sila sa maraming estudyante, ay may napansin si Cecilia kay Nico, na dumudugo yung ibabang labi niya. Ngunit nagdahilan si Nico na nas-iko siya sa mukha habang pinoprotektahan niya si Cecilia. Pero pinabulaan ni Gray na kinakagat ni Nico ang labi niya pag kinakabahan, malamang napadiin lang siya ng kagat. Hindi makapaniwala si Nico na alam ni Gray ang nangyari, kaya pinuri niya ito sa kanyang katalinuhan. Pagdating nila sa lugar kung saan nakapost ang resulta ng kanilang pagsusulit, agad nilang hinanap ang kani-kanilang pangalan. Nang makita ni Nico ang kanyang resulta, nagulat siya sa tuwa, nakapasok siya sa Division 1, Class 1, at siya pa ang may pinakamataas na marka. Samantala, si Cecilia ay napabilang sa Division 2, Class 4, at maayos rin ang naging resulta niya. Habang sila'y abala sa pagbasa, si Gray ay patuloy pa ring naghahanap ng kanyang pangalan sa listahan, tahimik ngunit tensyonado. Bigla siyang nalunod sa kanyang isipan, noong makita niya ang pangalan niya. Alam na niya ang layunin niya na mag-excel sa akademya, maging mas malakas, at pabagsakin ang mga pumatay kay Headmaster Wilbeck, ay magiging mas mahirap pala kaysa sa inaakala niya. Nakita ni Gray ang kanyang pangalan sa Division 4, Class 1, na may matinding determinasyon. Bumalik sa kasalukuyan nang biglang magising si Arthur, habol ang hininga dahil sa masamang panaginip, agad siyang tinawag ni Sylvie, may pag-aalala sa boses habang binabanggit ang kanyang pangalan. Ilang sandali pa, bigla na lang bumangon si Arthur, at kapansin-pansin ng pagkabahala sa kanyang mukha, ikinagulat ito ni Sylvie, na hindi alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Isiniwalat ni Sylvie kay Arthur, na ang likot niya habang natutulog, naisip ni Sylvie na panibagong alaala na naman ba ng dati niyang buhay. Hinawakan ni Arthur ang kanyang ulo, at sinabihan siya na huwag niyang masyadong isipin yun, magpahinga na lang siya muna at magpagaling habang siya nasa training. Pagkaalis ni Arthur sa kanyang kwarto at pag-iwan kay Sylvie, kapansin-pansin ang labis na pag-aalala sa mukha ng batang dragon. Pagdating niya sa training room, sinalubong siya ni Virian na tila handa na rin para sa kanilang pagsasanay. Gayunpaman, napapaisip si Arthur kung bakit mas madalas na niyang napapanaginipan ang dati niyang buhay. Napansin ni Virian ang kanyang pagkabalisa, kaya nagtanong siya kay Arthur kung ano ang iniisip niya ng malalim ngayon. Naputol ang mga inisip ni Arthur at napakamot, nagdahilan siya kay Virian na umaasa lang siya may kabuluhan ang lahat ng training na ito. Pinaalalahanan siya ni Virian huwag siyang masyadong mag-alala, dahil alam ni Alanis ang kanyang ginagawa niya. Nagtaka namang tinanong ni Arthur si Virian kung bakit niya nga pala biglang binigay sa kanya ang personal attendant na yun. Paliwanag ni Virian na matapos ang naging trabaho niya kasama ang mga Lance, naisip niya na bagay siya para tumulong sa kanya sa paglago at pagsasanay. Dati siyang naka-assign sa may timog na hangganan ng Eleanor, nandoon siya nang may inambush na mga sundalo ng isang corrupted beast, nurse siya noon, pero ang kanyang deviant magic ay kakaiba, wala pa siyang nakitang kagaya niyon. Nagpatuloy si Virian sa pagpapaliwanag, na na-evaluate niya ang mga Lance at agad niyang nasasabi kung saan mahina ang mana flow nila, kaya alam ng mga ito kung saan sila dapat mag-improve. Nandito siya para siguraduhin hindi masasayang ang breakthrough niya, kaya siya ang inaprubahan niya. Pasimple na inasar ni Arthur si Virian, ginawa niya ang lahat ng ito para lang mas magmukha siyang magaling. Sa buong paggalang na sinabi ni Alanis kay General Arthur, hindi lang reputasyon ni Commander Virian ang pinapangalagaan niya rito, at binigay ang training schedule ni Arthur para sa susunod na 7 linggo. Habang kinuha ni Arthur ang papel ay agad siya humingi ng paumanhin kay Alanis sa kanyang nasabi. Dagdag ni Alanis na magfo-focus sila sa mana flow at bilis niya habang naka-body augmentation, pati na rin sa spell casting sa mababang elements niya. Napansin ni Arthur ang schedule, na ang unang 2 linggo niya ay one-on-one training lang, na bahala siya at isinigurado niya kay Alanis kung yan ba ang pinakamabisang gamit ng panahon nila. Agad namang ipinaliwanag ni Alanis, na kailangan siyang masanay sa iba't ibang combat scenarios gamit ang iba't ibang elements,
para lumakas ang mga mababang elements niya at malaman kung aling mga elemento ang pinakamabisang gamitin sa hinaharap, depende sa teknik, pero, naisip ni Alanis may punto si Arthur. Pero sa isip ni Arthur medyo technical ang mga sinabi ni Alanis, ngunit napagtanto ni Arthur may kabuluhan yun. Binanggit ni Alanis na kapuri-puri na handa siyang maging training dummy para sa layunin niya, pero hindi praktikal sa isang pangunahing dahilan. Nagtaka si Arthur sa mga sinabi ni Alanis, kaya nakiusap siyang ipagpatuloy ang kanyang mga sinasabi. Paliwanag ni Alanis na si Arthur ay masyadong solid na ang estilo niya sa pakikipaglaban, kahit na sinasanay pa niya ang mga mababang elements niya. Kapag pinipigilan niyang gamitin ang pinakamalakas niyang elemento sa aktwal na laban, kusa siyang bumabalik sa elemental integration gamit ang pinakasanay niyang elemento. Kailangan ng unti-unting paglipat at isa pang mahalagang aspeto at ang pagiging hindi maulaan. Tinawag ni Alanis si Arthur, na magsisimula na siya sa one-on-one sparring laban sa 4 na training partners na nandito ngayon, magpapalitan sila sa hindi inaasahang oras para hindi siya makaangkop agad, at sa bawat session, ipagbabawal din ang paggamit ng isang element na magbabago rin ng hindi niya alam. Nagulat si Arthur at hindi niya maisip na yung plano niyang simpleng labanan lang ay naging isang napakakomplikadong sistema. Sinabihan siya ni Virian ganyan din kakomplikado ang training regimen na ginawa niya para sa mga Lance, dadalaw siya mamaya para tingnan ang kanyang progreso. Dahil dito, pinaalalahanan niya si Alanis na huwag niyang wasakin si Arthur, dahil kailangan pa niya ito. Pagkaalis ni Virian, agad nagsimula ang pagsasanay ni Arthur, habang nag-uunat siya ng kanyang mga kamay. Pabirong sinabi niya kung sino kaya ang unang makakalaban niya ngayon, ngunit bago pa man niya matapos ang sinasabi, isang malakas na atake ang biglang tumama sa kanyang likuran at itinapon siya sa ere. Ang may gawa nito ay si Boone, gamit ang kanyang earth magic at malinaw ang pahiwatig na siya ang mauuna. Habang bumabagsak si Arthur pabalik sa lupa, hindi na nagsayang ng oras si Boone, agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan para balutin ng matigas na bato ang kanyang kamao. Handa na siyang umatake sa pagbagsak ni Arthur. Habang umaatake si Boone, agad na nakaiwas si Arthur gamit ang kanyang fire at lightning magic, ngunit nang mapansin nito ni Alanis, agad niya itong pinagbawalan na gamitin ang fire magic at ang kanyang deviant form. Napalingon si Arthur kay Alanis at nag-isip may balak ba si Alanis sa kanya, ngunit agad naputol ang kanyang iniisip nang mapansin niyang lumulubog ang kanyang kanang paa sa lupa. Dahil dito, nakaramdam siya ng kaba. Habang hindi makagalaw si Arthur, sinamantala ito ni Bond at umatake gamit ang Earth Spike. Sa sandaling yun, yumuko si Arthur, inilagay ang kanyang dalawang kamay sa lupa, at ginamit ang kanyang Ice Magic, pinadaloy niya ito sa lupa patungo kay Bond, na nagulat ng magyelo ang kanyang kanang paa. Nakawala si Arthur sa kapangyarihan ni Bond at agad siyang nagpakawala ng maraming Ice Spike. Natawa si Hester sa pangyayari, habang si Camus ay napahanga sa bilis ng pagkatuto ni Arthur. Nagcast si Bond ng Earth Magic at pinalabas ang matutulis na lupa upang salagin ang mga atake ni Arthur. Bagamat napahanga siya sa ginawa ng binata, sinabihan pa rin niya ito na kailangan niyang galingan pa. Kasabay nito, inangat ni Bond ang bahagi ng lupa at mabilis na lumipad patungo kay Arthur. Tumalon si Arthur ng mataas at habang nasa ere ay ginamit niya ang kanyang wind magic. Sa isip niya, kahit hindi man niya aminin, kahanga-hanga talaga kung paano hinuhubog ni Bond ang lupa, mahilig itong magpasikat. Ibinagsak ni Arthur ang kanyang wind magic patungo kay Bond, ngunit naharangan ito ng earth barrier. Habang abala si Bond, mabilis na lumapit si Arthur. Samantala, tahimik na tinatala ni Alanis ang bawat pangyayari. Nagulat si Emily sa husay ni Arthur na makaangkop sa hamon. Sa wakas, nagtagumpay si Arthur na basagin ang earth barrier ni Bond gamit ang kanyang ice magic. Ngunit ngumiti lamang si Bond at pinakawala ng isang malakas na magic, isang malaking haligi ng lupa ang umatake kay Arthur. Mabilis naman itong nasabayan ni Arthur gamit ang wind magic. Sa gitna ng labanan, may biglang paparating na atake, isang blue flame. Agad itong na-neutralize ni Arthur gamit ang kanyang water magic. Sa utos ni Alanis, pumasok si Hester sa laban, agad siyang umatake kay Arthur, pabigla-bigla, hanggang sa nakuha na ni Arthur ang nais mangyari ni Alanis. Sa kabilang banda, nainis si Bond dahil gusto pa niyang lumaban ng mas matagal. Kinausap naman ni Alanis si Arthur at pinakiusapan siyang iwasan na ang paggamit ng water magic. Si Hester na ngayon ang susubok sa kakayahan ni Arthur. Nabahala si Arthur, hindi niya makita ang pagbabago ng mana dahil wala na ang kanyang realm heart, ngunit dama pa rin niya ang panganib. Habang iniisip niya ito,
Bigla siyang inatake ni Hester at pinasabog ang haliging kinatatayuan niya. Bumagsak siya sa lupa, napalibutan ng makapal na usok. Sa isip ni Arthur, hindi layunin ni Hester na tamaan siya, gusto lang nitong mawalan siya ng paningin sa kanya. Agad siyang gumamit ng whirlwind magic para atakihin si Hester. Ngunit pinagdugtong ni Hester ang kanyang mga palad at naglabas ng matinding puwersa na siyang bumasag sa wind magic ni Arthur. Ginamit ito ni Arthur bilang pagkakataon upang makalapit at umatake, subalit nasalag ito ni Hester gamit ang kanyang blue flame. Laking gulat ni Arthur nang biglang maglaho si Hester sa kanyang harapan. May atake na biglang dumating mula sa itaas. Habang pinapanood ang laban, sinabi ni Bond na hindi pa rin kumukupas si Hester. Naalala naman ni Cames na minsang muntik na siyang matamaan ng ganoong galaw, hindi raw iyon nakakatawa. Ginamit ni Arthur ang wind magic upang hawiin ang blue flame at winasak ito gamit ang wind tornado. Ngunit hindi tumigil si Hester, nagpakawala ito ng sunod-sunod na fireball. Iniisip ni Arthur na sinusubukan siyang galitin ni Hester. Ngunit hindi siya basta-basta mauuto, gumamit siya ng earth magic, pinatubo ang maraming spike mula sa lupa upang wasakin ang mga fireball. Napatulo si Bond sa gulat, nagawa ni Arthur ang earth magic, napansin ni Alanis ang bilis ng pagkatuto ni Arthur, at para sa kanya, iyon ang mahalaga. Ngunit kahit nagtagumpay si Arthur sa pag-atake, biglang nabuo muli ang mga fireball sa itaas, nabahala siya, hindi pa siya sanay sa earth magic. Laking gulat ni Arthur nang wasakin ng fireball ang kanyang mga earth spike, ginamit niya muli ang earth magic para bumuo ng body armor laban sa sunod-sunod na atake ni Hester. Sa gitna ng labanan, plano niyang gamitin ang Realm Heart upang matukoy kung saan nagtatago si Hester, ngunit napagtanto niyang magastos ito sa enerhiya at panandalian lamang. Habang namamangha si Bond sa nasasaksihan, iniisip naman ni Arthur kung paano niya tatalunin ang isang katulad niya. Na-realize niya na kailangang inisin si Hester upang bumaba ang depensa nito, kaya't pinalabas niya ang maraming hiwa gamit ang wind magic upang wasakin ang fireball ni Hester. Namangha si Emily at iminungkahi niya na ipagbawal na rin ang paggamit ni Arthur ng water at ice magic. Napansin naman ni Cames na ang ganitong kalaking disadvantage ang magtutulak kay Arthur na mag-isip ng mas malawak kaysa sa kanyang nakasanayang taktika. Isang fireball ang bumagsak at sumabog malapit kay Arthur. Napahanga siya sa mana pool ni Hester. Naglabas muli si Hester ng maraming fireball at spikes patungo kay Arthur. Iniisip niya kung ito na ba ang huling dagok ni Hester. Ngunit buong tatag siyang tumayo. Hinarap ang mga paparating na atake, at matagumpay niya itong na-neutralize. Sa wakas, napagtanto niya, si Hester, tulad ng isang bihasang mandirigma, ay hindi kailanman nagpapabeya sa kanyang depensa. Biglang lumitaw si Hester mula sa itaas, iniisip niya na ito na ang pinakamahirap na bahagi. Sa isang labanang multi-elemental, laging kailangang isaalang-alang kung kailan gagamitin ang bawat elemento. Ngunit ang mas mahalagang desisyon ay kung paano pagsasabayin at gagamitin ang mga ito ng magkakaugnay. Habang handa ng atakihin ni Hester si Arthur mula sa itaas at ibinagsak na niya ang kanyang huling dagok, gamit ang earth magic, mabilis na gumawa ng butas si Arthur sa ilalim ng kanyang kinatatayuan at nag-slide pababa. Bigla siyang lumusat sa likuran ni Hester gamit ang kanyang lightning magic at inatake ito mula sa likod ng buong lakas. Nagdulot ito ng isang matinding pagsabog sa paligid. Nang hamupa ang usok, napag-alamang napabagsak ni Arthur si Hester sa ataking iyon. Natuwa naman si Emily sa naging resulta. Ang Phoenix Wirim Scale ay kahanga-hanga at napakagandang ideya. Masaya siya na gumana ng maayos ang artifact. Biglang dumating sina Virian, Gideon, at Ellie sa eksena. Binanggit ni Ellie kay Emily na nabahala siya sa kanyang pagkagulat sa paggana ng device para iligtas ang kanyang kapatid. Ngunit ipinaliwanag ni Emily na hindi siya nagulat, masaya lang siya na walang naging aberya o komplikasyon. Biglang nagsalita si Bond na may pagkainis, nagtatanong kung bakit wala siyang depensang artifact. Pinagsabihan siya ni Emily na bigla siyang nagsimula ng laban bago pa niya ito maibigay. Ngunit iginiit ni Arthur na huwag mag-alala si Ellie dahil hindi naman niya kinakailangan yun. Nainis naman si Hester at pinagsabihan si Arthur na kailangan niya yun sa susunod. Lumapit si Arthur at inakbayan si Ellie. Tinakpa ni Ellie ang kanyang ilong at sinabihan ng kapatid na gusto niyang panuorin ang kanyang pagsasanay, pero napansin niyang tapos na ito, at ang katawan nito ay basang-basa na sa pawis at lagkit ng tingnan. Napalingon si Arthur kay Virian at tinanong kung bakit siya naroon. Akala niya ay napaalis na ito para sa isang council meeting. Ipinaliwanag ni Virian na mayroon siyang pribadong balita para sa kanya at dapat marinig din ito ni Ellie.
Agad na nakinig si Arthur at nagtanong kung ano ang balita. Ipinahayag ni Virian na alam na niya kung gaano kaimportante ang paghahatid ng supply mula Black Bend papunta sa Wall. Nagpadala sila ng ilan sa pinakamahuhusay nilang mandirigma upang bantayan ang mga delivery. Sandaling bumagal ang mga pag-atake, ngunit may nangyari na naman kamakailan, ang Twin Horse ang sangkot, at ang mga magulang ni Arthur ang naka-duty. Nagulat si Arthur at Ellie sa kanilang narinig. Matapos ang kanyang pagsasanay, nabalitaan ni Arthur ang nangyari sa kanyang mga magulang. Dahil dito, pansamantala silang umalis kasama si Gideon, na nooy natutulog. Habang nakatingin si Arthur sa malayo, tinanong siya ni Sylvie kung nag-aalala ba siya sa kanyang mga magulang. Napahawak si Arthur sa kanyang noo sa gitna ng pag-aalala. May dahilan kasi siya kung bakit ayaw niyang sumabak sila sa digmaan. Binanggit naman ni Sylvie ang kanilang naging pag-uusap noon tungkol sa mga bagay na hindi nila kayang kontrolin, at tinanong kung naaalala pa ba niya yon. Hinaplos ni Arthur si Sylvie at sinabing alam niya yon, pero hindi pa rin niya matanggap na ilang araw pa lang silang nawala ay agad na silang inatake. Dahil dito, nabaon sa pag-iisip si Arthur kung gaano kabilis ang pag-usad ng digmaan. Nagtataka siya kung sino ang umaatake sa kanilang supply na ruta. Iniisip niya ang posibilidad ng mga rebelde mula sa Alacrian, ngunit imposible namang makalusot ang mga ito sa pader. Napagtanto ni Arthur na maaaring mas matagal na nilang ginagamit ang gate sa Darv kaysa sa kanilang inaakala. Maaaring mas malawak na ang saklaw nila ngayon. Ang kalsada sa pagitan ng Black Bend at ng pader ay patag at bukas. Isang perpektong lugar para sa mga kaaway na atakihin ang kanilang supply na ruta. Sa halip na magmula sa kabilang panig ng pader, maaaring nagpapadala sila ng mga espiya. Naputol ang pag-iisip ni Arthur nang biglang may nagtanong sa kanya kung nag-e-enjoy ba siya sa tanawin. Nagulat siya at hindi alam kung paano sasagot. Hindi niya inaasahang sasama silang dalawa sa isang hindi inaasahang paglalakbay. Ipinaliwanag ni Kathleen na bilang isang miyembro ng royal family, ang kanyang presensya ay nakatutulong sa pagproseso ng mga bagay kahit na kaunting tanong lang ang kailangan. Dagdag pa niya, ayaw niyang isugal pa ng mga tao ang kanilang buhay para lamang sa mga pangunahing pangangailangan. Samantala, hindi lubos maisip ni Hester na mabisa ang pagtatago ng mga Alacrians sa lugar na yun. Napagtanto niyang hindi man lang nakita ng supply guards ang kanilang pagdating, ngunit giit ni Arthur, wala na ring saysay kahit makita pa sila kung kasabay namang darating ang mga hordes ng mutant beasts. Nagmungkahi si Kathleen na magpadala ng mas maraming sundalo sa Black Bend at sa pader bilang panangga sa kanilang supply na ruta, ngunit napahawak sa noo si Gideon at sinabi niyang wala na silang natitirang mga sundalo. Si Commander Virian ay umaasa na makagawa ng himala sa pamamagitan ng isang device na makatutulong sa kanilang problema. Kasabay nito, biglang ibinaling ni Gideon ang kanyang atensyon kay Arthur, umaasang may bago itong ideya na maaaring maging solusyon, kaya nagtanong siya kung may clue ba si Arthur na pwede nilang gamitin. Tahimik na binanggit ni Arthur na panig sa kanya ang kalupaan. Napaisip si Gideon sa mga salitang yun, isang misteryosong pahayag na maaaring may kahulugan. Ilang sandali pa ay naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang yumanig ang karawahe. Agad na tumingin sa labas si Hester at tinanong ang nagmamaneho kung ano ang nangyari. Mabilis namang humingi ng paumanhin ang nagmamaneho at ipinaliwanag na may mga halimaw na humarang sa kanilang daraanan. Agad lumabas si Arthur sa bintana upang suriin ang paligid. Tumambad sa kanya ang mga bangkay ng halimaw na nagkalat sa daan. Bumaba sila at nagtungo sa isang tolda. Sa pagbukas nila nito, nagulat silang makita ang maraming taong sugatan, at ang ilan ay wala ng buhay. Habang tumitingin-tingin si Kathleen sa paligid, napansin niyang karamihan sa mga patay ay mula sa isang supply cart. Biglang tumakbo si Arthur palayo at tinawag ang kanyang mga magulang. Sa pagkabahala, agad silang napalingon sa kanya. Mabilis siyang nagtanong kung anong nangyari at kung kumusta ang kanilang kalagayan. Nakahinga ng maluwag si Arthur nang sinabi ng kanyang ina na ligtas sila. Ngunit nabanggit din ng kanyang ina ang mga kasamahan nila sa Twin Horns ay hindi malubha ang kalagayan. Sa narinig, napabuntong hininga si Esther, biglang nagsalita si Angela at galit na minura ang mga Alacrians. Dahil inambus sila, pinadala si Reynolds upang suriin ang daan, ngunit hindi nila inaasahang wala man lang silang mapatumbang kalaban. Dagdag pa ni Helen, dahil sa kanyang spell, napigilan niya ang isang halimaw ng sapat na oras upang makabalik si Reynolds. Pagkatapos nito, napalingon si Helen kay Reynolds at binanggit na maswerte silang walang gallows ito. Napabuntong hininga naman si Reynolds sa narinig. Dahil dito, tinanong ni Reynolds si Arthur kung bakit siya naroon. Pumunta ba siya rito para lang silipin sila?
Agad namang sumabat si Kathleen at ipinaliwanag na ang kondisyon ng kanilang supply ruta ay isa sa mga prioridad ng Council. Sina Gideon at General Arthur ang nakatalagang suriin ang ruta upang bumuo ng isang device na maglilimita sa casualties at magpoprotekta sa kanilang resources. Napakamot sa ulo si Reynolds, tila naalala niyang miyembro nga pala si Arthur ng Council. Samantala, nanginginig na tumayo si Helen at sumang-ayon sa sinabi ni Reynolds, binigyang diin niyang anak rin niya si Arthur kaya dapat ay maglaan siya ng oras upang makausap ito. Siya na raw ang bahala sa pagbibigay ng mga detalye. Dahil dito, sinabi ng kanyang asawa na maiwan na muna siya roon upang may kasama si Helen, at mamaya na lang sila mag-usap ni Arthur. Agad namang lumabas si Reynolds, habang si Sylvie ay nagpaiwan at nangakong ibabalita na lang kay Arthur kung may makaligtaan itong mahalagang bagay. Pinaalalahanan siya ni Sylvie na alalahanin ang kanilang napag-usapan, binanggit ni Arthur na alam niyang hindi niya kayang kontrolin ang desisyon ng iba. Habang naglalakad, pinuri ni Reynolds ang kanyang anak bilang isang bagong lance at tagapamahala ng kalakalan ng opisyal na digmaan. Malungkot na sinang-ayunan ni Arthur ang sinabi ng kanyang ama, at binanggit niyang tama rin naman ito. Ipinapalagay na lang nila na nais lamang niyang matiyak na ayos ang lahat. Panyanatag ni Reynolds ang kanyang anak sa pagsasabing ayos lang sila at patuloy silang magiging maayos dahil malakas ang kanilang grupo. Tinitingnan nila ang isa't isa, at alam niya na mahalaga yun. Sinang-ayunan ito ni Arthur, ngunit sa isip niya, hindi sapat ang lakas dahil marami pa ring malalakas ang namamatay sa digmaan. Iniisip ni Arthur kung paano niya maiintindihan ang mga bagay na yun, nang biglang naalala ni Reynolds si Ellie. Tinanong niya kung alam ba nito ang mga nangyari. Ipinaliwanag ni Arthur na ang alam lamang ni Ellie ay may naganap na pag-atake, pero sinigurado ni Virian na walang nangyaring masama sa Twin Horn kaya bumalik ito sa kanyang pagsasanay. Dagdag pa ni Arthur, si Ellie ay naging bihasa na sa pana at nais nitong mag-aral sa Magic Academy. Napaisip si Reynolds at nakaramdam ng lungkot sa ideya na ang kanyang anak na babae ay mamumuhay mag-isa sa isang malaking kastilyo bilang isang teenage girl. Sumang-ayon si Arthur, ngunit sa palagay niya, hindi naman talaga kailangan ni Ellie ng ganoon, ang hanap lang nito ay kaibigan. Binigyang diin ni Reynolds na mahirap mabuhay sa anino ng isang sikat na tao, at sana ay nauunawaan niya ito. Umaasa rin siya na balang araw ay makakahanap si Ellie ng tunay na kaibigan habang pinapanday ang kanyang kakayahan sa mahika. Dahil dito, tinanong ni Reynolds si Arthur kung may plano ba itong bisitahin si Ellie. Malungkot na yumuko si Reynolds at inaming gusto niya sanang gawin yon. Pero habang tumitindi ang demand ng digmaan, mas nagiging malinaw kung saan sila mas kinakailangan. May nais sanang sabihin si Arthur sa kanyang ama, ngunit pinili na lang niyang manahimik. Napabuntong hininga siya habang masaya ang kanyang ama na magkasama silang muli. Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam na si Arthur sa kanyang mga magulang habang umaalis na ang grupo ng Twin Horn. Habang palayo sila, bumabagabag sa isipan ni Arthur ang katanungang, hanggang kailan ba mananatiling ligtas ang kanilang buhay sa labas? Umaasa siya na gagana ang kanyang plano. Pagkalipas ng ilang sandali, sabay-sabay nang bumalik ang lahat patungo sa kastilyo. Napansin ni Kathleen na maikli lamang ang naging pagkikita nila, kaya tinanong niya si Arthur kung ayos lang ba ito sa kanya. Ngumiti si Arthur at sumang-ayon at naintindihan niya na kailangang ipagpatuloy ang kanilang misyon sa pader. Isa itong magandang pagkakataon upang muli silang magkita. Napaisip si Kathleen na kailangan din niyang bisitahin ang kanyang kapatid. Sa puntong ito, hindi naman niya ito nami-miss. Napangiwi si Arthur at pabirong sinabi na huwag sana niya yung sabihin sa harapan ng kapatid niya. Biglang pinutol ni Gideon ang kanilang usapan, binanggit niya na ang pagkikita ng pamilya ay isang masayang pagkakataon at dapat pinahahalagahan ito. Pagkatapos, tinanong niya si Arthur tungkol sa kanyang mga plano. Samantala, interesado rin si Kathleen sa mga plano ni Arthur, agad namang nagsimulang magpaliwanag si Arthur, inamin niyang hindi ito basta aparato kundi isang bagong paraan ng transportasyon. Nagulat si Gideon at medyo nalito sa kanyang sinabi, kaya tinanong siya ni Arthur kung natatandaan pa ba niya ang tungkol sa combustion, isang sangkap na may lakas upang pabilisin ang takbo ng sasakyan. Ipinaliwanag ni Arthur na balak nilang bumuo ng isang sasakyan na makakalakbay sa lupa, at tinatawag niya itong train. Napaisip si Gideon at na-curious kung saan nanggaling ang pangalang yun. Sabi ni Gideon, saan kinuha niya ang pangalang train mula sa isang mababang uri ng mana beast. Tinanong ni Arthur si Gideon kung interesado ba siya sa blueprint. Agad namang hinablot ni Gideon ito mula sa kamay ni Arthur at buong sigasig na sumang-ayon na train ang nararapat na pangalan. Habang tinitingnan ni Gideon ang blueprint,
sinaway siya ni Hester at sinabing pumasok muna sila sa gusali bago buksan ang opisyal na dokumento. Nang laki ang mga mata ni Gideon sa pagkamangha, bigla siyang humarap kay Arthur at hindi sinasadyang natapon ang blueprint dahil sa sobrang determinasyon. Napagtanto ni Gideon na maaaring magbago nito ang lahat. Nais nilang i-connecta ang Black Bend City sa Carburg o Exir. Maaaring maging hadlang ang mga ilog, pero kung maayos lamang ang pamamahala sa tubig at lupa, maaari muna silang mag-focus sa paggawa ng railway mula Black Bend patungo sa pader. Ipinaliwanag ni Arthur na napakahalaga ng paggawa ng railways para sa isang malaking lungsod. Kahit ganoon ang unang prioridad nila ay ang Grand Mountains, upang matiyak na makakasurvive ang kanilang mga sundalo sa anumang trahedya, habang excited na sumang-ayon si Gideon na maaari na silang magsimula ng bagong lungsod. Dahil dito, nalito si Arthur at tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Gideon tungkol sa pagbuo ng bagong lungsod. Ipinaliwanag naman ni Kathleen na ang lokasyon ng mga lungsod sa tatlong kaharian ay batay sa mga lugar kung saan sila nakahukay ng mga trangkahan ng teleportasyon, isa itong ligtas na uri ng transportasyon na kayang magdala ng mga supply at tao, dahilan kung bakit posible para sa kanila na magtayo ng mga malalaking lungsod kahit saan. Gayunman, inamin ni Gideon na hindi pa niya ito kayang ipaliwanag sa mas maganda o mas detalyadong paraan. Sa kabila nito, natuwa si Arthur, dahil naniniwala siyang ang ideyang ito ay maaaring makapagbago ng takbo ng kasaysayan. Habang masiglang ipinalo ni Gideon ang blueprint kay Arthur, inis niya itong sinabihan na huwag basta-basta magsalita ng ganoon sa isang kilalang artificer. Baka gusto na rin ni Arthur na kunin ang kanyang laboratorio o baka maghanap na lang siya ng bagong libangan tulad ng pangingisda. Ngunit sinabi ni Arthur na hindi pa siya pwedeng magretiro, dahil siya ang inatas ang magpresente ng ideya sa susunod na pagpupulong ng konseho. Nagulat si Gideon, dahil bagamat gusto niya ang sentro ng atensyon, hindi niya inaasahang siya ang tatanggap ng kredito para sa ideya. Paliwanag ni Arthur, mas madali nilang makukuha ang suporta ng konseho kung ang ideya ay magmumula sa kanya na isang kilalang artificer, mas tatanggapin ito ng mga tao, ngunit, syempre, siya pa rin ang gagawa ng mas mabigat na trabaho. Napahawak sa ulo si Gideon ngunit sumang-ayon rin, maya-maya, bigla na lang siyang tumakbo, puno ng determinasyon, at sinabihan si Arthur na hindi niya ito bibiguin, kaya maghahanda na siya ng isang proposal ngayon din. Habang pinagmamasdan nila si Gideon na masigla at tila puno ng enerhiya, sinabi ni Hester na mukhang puro adrenaline na lang ang nagpapagana sa matandang iyon at tila hindi na nito kailangan ng tulog o pagkain. Biglang nagsalita si Kathleen sa likuran ni Arthur. Sa halip na bumalik siya pa ngayon, bakit hindi na lang siya magpalipas ng gabi rito? Nagulat si Hester at Arthur sa sinabi ni Kathleen. Puntahan ni na Arthur, ang kanyang mga magulang. Biglang inanyayahan siya ni Kathleen na manatili muna sa kanila ngayong gabi. Nang napag-isipan niya ang sinabi nito, namula ang kanyang mukha sa hiya at agad siyang nagpaliwanag. Aniya, mahaba ang araw nila sa pagpunta sa Black Bend at may ensayo pa sila pagkabukas. Dagdag pa niya, malapit na ring gumabi. Pa-cute na inanyayahan ni Kathleen si Arthur na mag-dinner muna sila. Dahil sa reaksyon ni Kathleen, napigilan ni Arthur at ni Sylvie ang matawa. Nang mapansin ito ni Kathleen, bigla siyang nainis at tinanong si Arthur kung bakit siya tumatawa. Ipinaliwanag naman agad ni Arthur na hindi siya tumawa dahil sa sinabi nito. Pabiro pa niyang sinabi na hindi niya inakala na si Kathleen pa ang magmumungkahi ng pag-cutting classes. Dahil dito, tinanong nila si Hester kung ano ang masasabi niya sa mungkahing magsaya muna sila ngayong gabi at iwan ang kanilang mga alalahanin para bukas. Excited si Kathleen sa ideya kaya ipinahayag ni Hester na kung ayos lang ito kay General Lewin, wala namang problema sa kanya. Nagboluntaryo rin siyang bibili ng inumin ngayong gabi. Habang paalis na sila, sinabi ni Arthur na mag-o-order siya ng serbesa, sapat na raw yun para mainggit si Boone. Pinagmamasdan sila ni Hester habang iniisip na hindi pa niya nakikitang naging masaya si Princess Kathleen. Palagi niya itong nakikitang malungkot at nag-iisa, bagay na ikinabahala niya. Habang nangyayari ito, natuwang sinabi ni Arthur na napansin niyang kanina pa tinitingnan ni Kathleen ang isang bar, yun pala ang dahilan kung bakit gusto nitong manatili roon. Tumugon naman si Kathleen at sinabing, ang dakilang politiko ay marunong kung kailan dapat hindi sumagot. Pagkalipas ng ilang sandali, umupo sina Hester at Arthur sa bar. Nagtaka si Arthur kung saan nagpunta si Kathleen, habang nag-o-order ng inumin si Hester,
Binanggit niyang gumagawa si Kathleen ng mga panukala para sa maharlika na makakatulong sa pagsusulong ng ideya niya tungkol sa tren, dagdag pa ni Hester. Baka hindi pa rin nakakalimot si Kathleen sa biro ni Arthur kanina, nabilaukan si Arthur sa kanyang iniinom sa sinabi ni Hester, iniisip niya na sana'y hindi na lang niya tinuya si Kathleen tungkol sa pagliban sa pagsasanay. Tumingin si Hester sa kanya at binanggit na isa siya sa iilang taong nakakayang biruin si Kathleen. Kaya hinikayat niya si Arthur na ipagpatuloy lang ang ginagawa niya. Hindi makapaniwala si Arthur na bilang isang loyal guard ay masasabi yun ni Hester. Ngunit paliwanag ni Hester, sinasabi niya yun bilang isang taong nagbabantay sa loob ng 15 taon, at masaya siya dahil ganoon si Arthur sa kanya. Dahil sa pagiging mahiyain ni Kathleen, naging napakahirap para sa kanya ang maghanap ng mga kaibigan, at kahit magkaroon man siya, hindi naman talaga sila tunay na magkaibigan. Masayang binanggit ni Arthur na maswerte siya dahil nariyan si Hester, isang taong maaasahan at masasandala ni Kathleen. Sigurado rin siya na malaking impluwensya si Hester kay Kathleen upang maging mabuting tao. Tulad din ni Jasmine, natuwa si Hester sa narinig at binanggit niya na sa huli, magagaling pa rin ang mga babaeng yun. Aniya, si Jasmine pa nga ay kitang-kitang makakamit ang lahat sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap. Napatingin siya kay Arthur at naalala niyang minsang sinabi nito na pamilyar siya sa pamilya niya. Noon niya lamang naisip na ang kanyang mga magulang ay minsang nakasama si Jasmine sa Twin Horns. Binanggit din ni Arthur na hindi lang yun. Naalala niyang minsang naging tagapagbantay niya si Jasmine noong magkasama sila sa isang pakikipagsapalaran. Naisip tuloy ni Hester na maraming ang alam si Arthur tungkol sa Flamesworth House. Sinabi ni Arthur na sapat na ang mga karanasang iyon upang mapagtanto niyang hindi sila pare-pareho. Sa puntong ito, ibinahagi ni Hester na si Jasmine ay anak ng kanyang nakakabatang kapatid, at isa siyang mabuting tao, wala rin halos may pintas ang bata, kahit ng sarili niyang mga kapatid. Nagulat si Arthur sa revelasyong yun kaya tinanong niya si Sylvie kung nabanggit ba ni Jasmine kung ilan ang kanyang mga kapatid. Ngunit ibinalik ni Sylvie ang tanong, hindi raw niya alam kung nabanggit nga ba ni Jasmine na may mga kapatid siya. Malungkot namang ipinaliwanag ni Hester na maraming ipinagmamalaki ang ama ni Jasmine. Marahil ito pa nga ang pinakamapride na fire mage sa kanilang henerasyon. Inaasahan ng ama na magiging dual elementalist si Jasmine, ngunit ang naging malinaw ay hangin lamang ang kanyang infinity. Dahil doon, itinakwil siya ng sarili niyang ama, isang bagay na naririnig pa rin ni Hester hanggang ngayon. Labis niyang pinagsisihan na wala siyang nagawa para kay Jasmine, lalo na noong nagsimulang lumabas ang kapangyarihan ng dalaga. Dahil sa lungkot, nilagok ni Hester ang isang basong serbesa habang pinagmamasdan siya ni Arthur. Pagkabagsak ng baso sa mesa, sinabi niyang masaya siya dahil nakatagpo si Jasmine ng mabuting taong masasandalan niya ngayon. Bigla siyang lumapit kay Arthur at pabirong sinabi na hindi ibig sabihin ito ay maaari na niyang kalabanin ang kanyang kapatid sa pagiging walang kwenta. Pinakalma siya ni Arthur at sinabi niyang wala siyang balak ipaglaban si Jasmine sa ganitong klaseng laban. Napangiti si Hester at sinabing gusto lang niyang siguraduhin na hindi basta-basta mainsulto ang pangalan ng sarili nitong pamilya. Sa huli, natuwa si Arthur at naisip na para na rin siyang isang Flameworth. Sabay silang nagkampay ni Hester, isang tahimik ngunit makahulugang tagpo ng pag-unawa at pagkakaisa. Biglang napatanong si Arthur tungkol sa ginagawa ng kanyang kapatid ngayon matapos marinig na karamihan sa mga Flameworth ay kasali sa digmaan. Binanggit ni Hester sa huli niyang narinig na si Trodius ay isa ng kapitan ng isang dibisyon, siya sana isa sa mga pangunahing puwersa sa mga pader. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may 2 tao ang nakarinig sa kanilang pag-uusap, lumapit ang isang babae at tinanong si Hester, si Trodius ba ang tinutukoy mo? Yung kilala sa angkan ng Flameworths. Kasunod nito, tinanong niya kung siya nga ba si Hester Flameworth, dahil ang kanyang ama ay nasa kanyang batalyon, marami na raw siyang narinig tungkol sa labanan sa Atisten. Nagulat si Hester, dahil napakaraming sundalo sa dibisyong yun, at sinang-ayunan naman siya ni Hester, na ang labanan sa Atisten ay isang ang makasaysayang pangyayari. Nagsabi ang babae na gusto niyang marinig ang buong kwento, at ganoon din ang lalaki. Kaya nag-alok ito na siya na ang bahala sa mga inumin. Nag-alinlangan si Hester, ngunit tinapak siya ni Arthur at pinaalalahanan siyang naka-off duty siya ngayon. Kaya deserve niyang uminom kahit kaunti. Ngumiti si Arthur at sinabihan si Esther na mag-relax muna, lalo na't nasa maayos na kalagayan si Kathleen. Dagdag pa niya,
mas mabuting ilihis muna nila ang atensyon bago pa malaman ng iba na may Lance sa lugar. Napailing si Hester at sinabing tama si Virian, napilyo talaga siya na bata. Tiningnan naman siya ni Sylvie na parang natatawa sa talas ng diskarte ni Arthur. Ipinaliwanag ni Arthur na gusto lang niyang makatikim ng libreng inumin ang kanyang mentor mula sa iba. Hindi lang mula sa kanya, ano bang masama doon? Kaya sabi ni Sylvie habang pumasok siya sa kanyang damit, na hindi magtagal ay maaari siyang makarma. Naguluhan si Arthur sa ibig niyang sabihin, ngunit sa parehong sandali ay may dalawang babae ang nakapansin sa kanya at nilapitan siya, isa sa kanila, na mapula ang mukha, ang humingi ng paumanhin at nagtanong kung siya ba ang bagong Lance na si Arthur Lewin. Napailing si Arthur at inalala ang sinabi sa kanya ni Sylvie, na tila may katotohanan nga. Bigla namang dumating si Kathleen, kaya napalingon silang lahat, siya na rin ang sumagot sa tanong ng babae. Oo, siya nga, pero off-duty siya ngayon. Umupo siya sa tabi ni Arthur at sinabing, mukhang nagsimula na sila ni Hester ng party na hindi siya kasama. Ngumiti si Arthur at ipinaliwanag na isang tagay lang yun, hindi pa matatawag na party. Samantala, nagulat ang dalawang babae nang nakita nila si Kathleen na kasama si Arthur, at agad silang nagbulungan. Isang ideya ng tsismis ang sumagi sa kanilang isip, kaya't nagpasya silang sabihin ito sa kanilang kaibigan sa lalong madaling panahon. Masaya si Kathleen nang makita niyang nag-e-enjoy si Hester para sa sarili nito, lalo na't alam niyang sobra itong magtrabaho. Binanggit ni Arthur na sinabi raw ni Hester na matagal na siyang nagsisilbi sa pamilya nila, sinang-ayunan nito ni Kathleen, at naalala niyang unang inilagay si Hester bilang kanyang personal na tagapagbantay noong nasa Cyrus Academy pa siya. Mula noon, pinagkatiwalaan na si Hester pati na rin ang kanyang kakayahan. Nagtanong si Arthur kung pati ba si Cortez ay na may na-assign na tagapagbantay. Umiling si Kathleen at sinabing hindi, dahil nandoon si Grother sa kanya, ang kanyang mana beast. Sa narinig, masayang binanggit ni Sylvie na gusto niya si Grother, kaya sinabi ni Arthur na nami-miss daw ni Sylvie si Grother, at pati na rin ni Kathleen, kaya tinanong niya si Kathleen kung hindi ba niya nami-miss ang kanyang kapatid na si Cortez. Ikinwento ni Kathleen na si Cortez ay palaging medyo protective sa kanya. Lagi siyang pinapaalalahanan ng kanilang mga magulang na ang trabaho nito ay bantayan siya, kaya minsan, hinikayat siya ni Cortez na lumabas at maglibang, lalo na't palagi na lang siyang nakatambay sa library, ngunit kahit ganoon, nanatili pa rin si Cortez sa malapit, para kung kailanganin man siya, sa palagay niya, mananatili pa rin si Cortez na ganoon, kahit hindi siya royalty. Hindi agad matanggap ni Cortez ang bago niyang tungkulin bilang Lanceler. Habang lalong lumalala ang digmaan, nag-aalangan siyang lumayo sa kanya, pero nakumbinsi siya ni Kathleen na mas kailangan siya sa bagong tungkulin, at tama siya, marami siyang natulungang mga estudyante ng Lanceler na nagtagumpay, ipinagmamalaki niya si Cortez, pero may kaunting lungkot dahil wala ito sa tabi niya, hindi niya sasabihin yun kay Cortez, pero sa susunod nilang pagkikita, gusto niyang ipakita sa kanya, at sa lahat, kung gaano na siya lumago. Masaya si Arthur sa pagkaka-assign nila sa isang mentor, at ganoon din si Kathleen. Nagkampay sila ng serbesa. Umaasa si Arthur na muli niyang makikita si Cortez at ang iba pa sa Cyrus, lalo na't matagal na silang hindi nagkikita. Dahil dito, tinanong ni Arthur si Kathleen kung may narinig ba siya tungkol kay Claire. Biglang napaisip si Kathleen at naalala ang mga sinabi sa kanya ni Claire, na huwag sabihin kay Arthur ang nangyari. Yumuko siya, hawak ang baso, at bigla na lang ininom ang buong laman nito, na ikinagulat ni Arthur. Pagkatapos, mahinahon niyang ibinaba ang baso sa mesa at formal na nag-request kay Arthur na sumayaw. Hindi inaasahan ni Arthur ang pag-aya ni Kathleen. Bigla siyang hinila nito habang namumula ang pisngi. Binanggit ni Kathleen na gusto niya talagang sumayaw, kaya sumang-ayon si Arthur, at masaya silang nagsimulang magsayaw. Nagulat si Kathleen nang sabihan siya ni Arthur na pang ballroom ang kanyang galaw. Napahiya siya. Dahil yun nga ang gusto niyang gawin, pero nahihiya siya ipakita. Natawa si Arthur habang si Kathleen naman ay naiinis. Kaya niyaya ni Arthur si Kathleen na turuan siya nito. Inabot niya ang kanyang kamay, at agad na mula ang pisngi ni Kathleen bago niya ito tinanggap. Masaya ang buong gabi nila sa sayawan at inuman. Samantala, sa kabilang dako, habang naglalakad ang grupo ni Tesha, bigla na lang niyang sinuntok ang isa sa kanyang mga kasamahan. Napayuko ito sa tindi ng sakit, nagulat ito at napabuntong hininga ang kanyang kasama, nagtataka kung para saan yun, ngunit ang tanging sagot ni Tesha, hindi rin niya alam,
bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding galit. Kinabukasan, bumalik na sila sa floating castle at agad nagsimulang mag-ensayo, habang inaayusan nina Emily at Alanis si Arthur, pinuri niya ang dalawa sa kanilang mabilis na trabaho, biglang may napansin siya kay Emily kaya tinanong niya ito kung ayos lang ba ito. Habang abala ang iba sa paghahanda para sa ensayo, napansin ni Arthur ang matamlay na mukha ni Emily, sinabi nito na ayos lang siya at hindi na siya nag-hallucinate. Ayon sa kanya, pagkatapos ng kanilang labanan, nakita niya mismo kung paano siksikin ang kabuuan ng enerhiya sa mga armband na yun. Nang tiningnan siya ni Arthur, nabahala ito at iminungkahi na magpahinga muna siya dahil nagsisimula na siyang magmukhang isang tagapagturo, biglang nainis si Emily at hinigpitan ang kanyang armband, kaya napasinghap siya sa sakit. Biglang dumating si Virian, kasama ang dalawang lances. Binanggit niyang nagbibiro lang siya sa kanilang mahal na artificial na mukhang hindi naman siya masyadong pinapagod. Sa pagkakita nila kay Virian, agad na yumuko ang lahat bilang paggalang maliban kay Arthur na nadismaya sa pagdating nito. Napailing si Virian sa kapilyuhan ni Arthur. Napansin ni Vir si Kathleen at sinabing matagal na silang hindi nagkikita, agad niya itong nilapitan at napansin niyang lumakas na ito. Nagpasalamat naman si Kathleen sa kanyang mentor. Binanggit ni Arthur na ang pagsasanay ni Kathleen kasama ang mga elders at si General Arthur ay malaking tulong sa kanya. Nagulat silang lahat nang biglang pinagsabihan ni Bond si Virian, may halong iniis, na kung naroon siya para kunin si Arthur at paikliin na naman ang oras ng kanilang pagsasanay. Dahil dito, iginiit niya kay Alanis na siya na ang susunod sa laban, ngunit nang tingnan ni Alanis ang talaan, binanggit niyang si Princess Kathleen ang susunod. Biglang nagsalita si Vir, nakababalik lang mula sa isang misyon, habang naglalakad at tinatanggal ang kanyang balabal, binanggit niyang bihira lang siya magkaroon ng libreng oras, hinarap niya si Arthur at sinabi nitong panahon na para sa isang maliit na sagupaan laban sa kanilang bagong lance. Dahil dito, nagbigay ng hudyat si Emily na handa na ang barrier, ilang sandali pa'y agad silang nagpalabas ng matinding enerhiya, naiisip ni Kathleen na ang bawat isa sa kanila ay natatakot kumurap. Baka may malampasang mahalagang sandali sa laban, alam niya ang pakiramdam na yun, ang presensya ng kanyang master ay sapat para mapahanga kahit isang grandmaster ng mahika. Agad tumalon si Vir sa ere at nagcast ng isang ice magic, ginawa niya itong sibat para atakihin si Arthur, ngunit mabilis itong nakaiwas, bawat hampas ni Vir sa sahig ay nagpapayelo nito dahil sa matinding puwersa, kaya mabilis na bumalikwas si Arthur palayo. Habang nangyayari ito, iniisip ni Kathleen na walang duda, kahit minsan lang siyang makalaban ni Master Vir, mas mahalaga para kay Arthur ang laban na ito kaysa sa pagsasanay nila. Agad namang nagpakawala si Arthur ng blue flame patungo kay Vir, ngunit agad niya itong na-neutralize gamit ang kanyang ice magic. Sa sandaling yun, nagpakawala si Vir ng isang ice spike patungo kay Arthur, ngunit sa bilis nito, agad niyang naiwasan ang atake. Nakita ni Bond kung paano nagpipigil si Arthur sa laban. Binanggit ni Virian na si Arthur ay laging nagpipigil sa sarili kapag nakakalaban ng mga mas mahina sa kanya, ngunit kapag kay Vir, kaya niyang ilabas ang tunay niyang kapangyarihan. Samantala, napaisip si Camus kung bakit hindi ginagamit ni Arthur ang kanyang espesyal na anyo na tinatawag na Realm Heart. Napalingon si Kathleen nang marinig niyang sinabi ni Ellie na masaya siyang lumaban ng matagal, dahil hindi araw-araw ay nakikita niyang masaya ang kanyang kapatid. Dahil dito, inilabas ni Vir ang kanyang Ice Dragon at agad niya itong pinakawalan patungo kay Arthur, habang naghahanda si Arthur gamit ang kanyang Blue Flame upang salubungin ang atake ni Vir, nagkaroon ng isang matinding salpukan ng enerhiya na yumanig sa buong paligid. Hindi na nagsayang ng oras si Vir, agad siyang naghanda ng isa pang pag-atake habang si Arthur naman ay nag-aabang sa susunod na galaw. Pinagmamasdan ni Kathleen ang nangyayari at iniisip niya kung gaano kabihira na makita ang kanyang master na nagpapakita ng ganitong dami ng kakayahan sa isang laban. Dahil dito, naisipan niyang magtala ng obserbasyon habang ang karamihan ay abala sa sugal kung sino ang mananalo. Mula sa ere, nagpakawala si Vir ng isang ice ball, ngunit agad itong kinontra ni Arthur gamit ang wind magic. Napangiti si Arthur habang binabanggit niyang bumababa ang air pressure kapag lumalamig ang paligid. Naisip niyang ang huling ginawa niyang atake ay isang kahangalan, pinayuhan naman siya ni Vir na ang pag-amin ng pagkukulang ay unang hakbang tungo sa pagsulong. Bigla namang nagpakawala si Vir ng ice spikes mula sa itaas. Buong lakas itong sinalag ni Arthur gamit ang kombinasyon ng wind at fire magic,
Namangha si Hester nang makita niyang alam na ni Arthur kung paano pagsabayin ang dalawang elemento ng may matinding kapangyarihan. Habang tinitingnan siya ni Kathleen, nagulat siya, hindi pa rin nawawala ang spell ni Arthur kahit dapat ay ubos na ang kanyang mana. Sa isang iglap, nanlaki ang mga mata ni Kathleen nang biglang naglabas ng lightning magic si Arthur. Habang ginagamit niya ang wind at fire magic, ibinato niya ito kay Veer, na agad namang gumawa ng ice barrier upang salagin ang atake. Ngunit nabasag lamang ito ng lightning magic ni Arthur. Dahil sa lakas ng puwersa, gumamit si Arthur ng blue flame upang maprotektahan ang sarili, ngunit ramdam pa rin niya ang bigat ng enerhiya sa paligid. Nagulat si Virian sa kanyang nakita. Hindi rin makapaniwala si Baron na ginamit ni Arthur ang anyong yun. Samantala, namangha si Kathleen sa anyo ni Veer, na binalot ang buong katawan ng ice magic. Sa oras na yon, ginamit din ni Arthur ang Realm Heart, sa paniniwalang oras na upang tapusin ang laban. Habang pinagmamasdan ni Kathleen ang dalawa sa kanilang makapangyarihang anyo, iniisip niya na kahit nakita na niya ang anyo ni Arthur noon, nakakaramdam pa rin siya ng kilabot sa tuwing nasasaksihan niya ito. Dahil dito, tinanong ni Virian si Baron kung naisipan na ba nitong sumugal sa laban ni Arthur. Hindi sumagot si Baron, bagkus ay seryoso niyang tinitingnan ang mangyayari sa laban ni Arthur at Veer, habang may isang kakaibang tunog na bumabalot sa paligid. Nakasakay si Ellie kay Buo at nagulat sa nangyayari. Ipinaliwanag ni Alanis na si General Arthur ay may kakaibang uri ng spellcasting, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi niya ito lubos makita. Naisip naman ni Baron na baka kinokontra ni Arthur ang mga spell ni Veer bago pa ito ganap na maipakita. Nanlaki ang mga mata ni Hester sa nasasaksihan. Hindi niya maisip na posible ito. Ipinaliwanag ni Virian na may kinalaman yun sa anyo ni Arthur. Ang mga pumuputok na tunog ay dulot ng banggaan at pagkakansela ng mga mana sa isa't isa. Ikinagulat naman ni Kathleen ang kanilang anyo. Agad nagsimulang umatake si Arthur mula sa likuran ni Veer nang napakabilis. Ngunit agad itong nasalag ni Veer gamit ang kanyang ice magic. Sa matinding puwersa ng banggaan, nagkaroon ng alon ng enerhiya sa paligid. Hindi na nag-aksaya ng oras si Arthur at naghanda sa kanyang susunod na atake. Sa pagkakataong ito, ginamit nila ang kanilang combat skills, at muli, mabilis itong nasalag ni Veer. Sa huling suntok ni Arthur, umiwas si Veer patungo sa ere at agad niyang ginamit ang kanyang ice magic upang lumikha ng sandata. Inatake niya si Arthur gamit ang isang ice sword, ngunit nasanggarin ito ni Arthur gamit ang sarili niyang espada na yari rin sa yelo. Habang pinagmamasdan ni Kathleen ang labanan, naisip niyang mas mahina ang espada ni Arthur kumpara kay Veer. Ngunit sa close combat, si Arthur ang may lamang, ang bawat atake niya ay sunod-sunod, mabilis, at may kasamang tibay ng isip na lumikha ng panibagong espada sa tuwing nababasag ang hawak niya, para itong isang sayaw, maganda, mabilis, at puno ng tensyon, at halatang pareho silang nag-e-enjoy sa laban. Nang mag-cruise ang kanilang mga espada, halatang dehado si Arthur, bumitak ang kanyang sandata. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at nakaramdam siya ng matinding pagkabahala nang biglang naglabas si Veer ng mas matinding puwersa at tuluyang winasak ang kanyang espada. Sinubukan ni Arthur na gumamit ng lightning magic, ngunit laking gulat niya nang pigilan ni Veer ang kanyang kamay gamit ang ice magic, kaya hindi siya nakaatake. Kasabay nito, tinutukan siya ni Veer ng espada sa leeg, wala nang nagawa si Arthur. Sa kabila ng pagkatalo, natuwa si Arthur sa kanilang laban, ganun din si Veer. Ngunit alam ni Arthur ang malaking agwat ng kanilang lakas. Binanggit naman ni Veer na kung hindi niya mapanatili ng matagal ang kanyang anyo, maaari rin siyang matalo. Ngunit para kay Arthur, malinaw na ang kanyang anyo ay isang hiram na kapangyarihan, hindi ito tunay na sa kanya. Akala ni Arthur ay may progreso na siya sa ice magic, ngunit ang nasaksihan niya ngayon ay nagdulot ng alinlangan sa sarili. Habang nagkamayan silang dalawa, lumingon si Arthur, iniisip kung ano kaya ang sasabihin ng kanyang mga mentor sa naging resulta ng laban. Laking gulat niya nang makita niyang nalugmok ang isa sa kanyang mentor sa pagkatalo, habang si Baron at Hester naman ay masayang nagdiriwang ng pagkapanalo sa pastahan pabor kay Veer.